Ang Devil Emperor. Credit to the author. 25 hanggang 33. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nang makitang nag-aalangan ang matandang lalaki, ngumiti si Ethan, siguro kailangan kong magtiis ng pagkalugi at bigyan ka ng isang bagay. Humph! Ano kaya ang alam mo na hindi alam ng Veiled Dragon Pavilion? Itinaas ni Danica ang kanyang baba dahil sa paghamak. Ngumiti si Ethan, narinig ko na ang tungkol sa walang hanggang lakas ng Veiled Dragon Pavilion, pero ang pusa at daga ay may kanya-kanyang kakayahan. Ang alam ko ay hindi ibig sabihin na ganoon kalakas. Ngumisi si Danica nang hindi kumbinsido. Umiling din si Jiro. Ngunit si Jackson lamang ang nakatutok ang kanyang mata kay Ethan. Wala nang pakialam si Jackson kung iba pa iyon. Pero may kinalaman ito kay Ethan na nagbigay sa kanila ng napakaraming sorpresa nitong mga nakaraang araw. Sinimulan niyang bigyan ng importansya ang kabataang nasa harap niya. Pakinggan natin. Natatawang sabi ni Ethan, alam mo ba na nandito na ang mga tauhan ng Hell Valley? Ano? Sigaw ni Jackson sa gulat. Simula nang itatag ang imperyo, ang mga nasasakupan ng 7 bahay ng mga Maharlika ay may malinaw na mga hangganan. Ang Rockland City ay pag-aari ng Veiled Dragon Pavilion at walang ibang bahay ang pinapayagang magtayo ng sangay dito dahil kung hindi ay ituturing itong isang provokasyon at sumiklab ang digmaan. Siyempre, ang kanilang mga disipulo ang exception dahil makikita ito mula sa Veiled Dragon Pavilion na hindi pinapansin ang pagdating ni Ivan. Gayunpaman, hindi ito umaabot sa mga matatanda o katulad na eksperto, kailangan muna nila ng pahintulot. Alam ni Ethan ang patakarang ito mula kay Andrea at ngayon ay nag-iimbestiga na. Nangyari nga ang inaasahan niya. Sa kanilang mga mukha, wala silang ideya na nandito ang kalbong matandang lalaki. Imposible, may mga scout tayo sa buong Rockland City at walang makakataka sa ating atensyon. Umiling si Jiro na may mapanglo na tingin. Humph! Huwag mo siyang pakinggan. Gusto lang niya tayong takutin. Tinitigan ni Danica si Ethan. Tanging si Jackson lamang ang nagsalita sa seryosong tono, anong patunay ang mayroon ka? Ngumiti si Ethan, wala. Kaya pala nagsasalita ka lang ng ganyan. Mapangasar na tingin ang ipinukol ni Danica sa kanya. Tumawa si Ethan, pero ang itsura niya ay parang isang kalbong matandang lalaki, kung saan tinatawag siya ni Naregar at Clan Hedren na Elder Jian. Tagahanga ni Condor Jian. Naningkit ang mga mata ni Jackson nang sumabog ang kanyang kapangyarihan. Sa sobrang lakas nito ay wala nang ibang nakapaligid sa kanya ang makahinga, paulit-ulit na umaatres. Maya-maya lang ay kumalma na siya. Napasinghap si Ethan habang nanginginig ang kanyang puso. Ang kapangyarihan ni Jackson ay naglalaman ng hubad na hanggaring pumatay na ikinagulat maging niya. Lolo Jackson, nakilala mo na ba ang matandang iyon? Tanong ni Ethan. Hindi lang siya nakilala. Sinira ng lalaking iyon ang God Eye ni Uncle Jackson, paliwanag ni Jiro. Tuwang-tuwa si Ethan. Natatakot ako na wala kang reklamo. Ngayong alam ko nang kayo ay mga mortal na kaaway, wala nang mas hihigit pa rito. Pigilan mo ang galit mo, Lolo Jackson. Nagpalit si Ethan sa peking mahabagin na tono. To mock away, ang mga mata ni Jackson ay kumislap sa lamig, sige, dahil nabanggit mo ang tungkol sa kanyang hitsura, maniniwala ako sa iyo. Maaari mong tahakin ang patio 100 yarda mula rito. Salamat, Lolo Jackson. Pinagsalikop ni Ethan ang kanyang mga kamay at naglakad palayo kasama si Kapitan Peyton. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, malamig na nagsalita si Jackson, bata, nasaan ang lalaking iyon? Tumigil si Ethan at sumagot, angkan ng mga Collins, pero mas malamang na nasa angkan na siya ng mga Ren ngayon. Nakikita ko. Tumanggaw si Jackson habang pumuputok ang mga buto sa kanyang mga kamao. Nang mawala na si Ethan sa paningin, nagsalita siya, Jacob, iulat mo ito sa angkan para makapagpadala sila ng ilang matatanda. Hindi ko hahayaang makaalis si Jianfan ng buhay dito. At saka, manatili ka muna sa looban na iyon at alagaan ang angkan ng Larson. Ayokong gumawa sila ng anumang bagay na maaaring matakot kay Jianfan. Tio Jackson, isa siyang elder sa Hell Valley, kung mamamatay siya dito, magdudulot ito ng digmaan sa pagitan ng ating mga pamilya. Ipinakita ni Jiro ang kanyang pag-aalala.
Siya ang hindi sumusunod sa mga patakaran at palihim na niloko ang aking nasasakupan. Kung hahayaan ko siyang mabuhay, hindi ko kayang mabuhay ng may pagsisisi sa pagkuha niya ng aking mata. Nang makitang hindi pinansin ang payo niya, bumantong hininga si Jiro at umalis kasama si Danica. Kahit na umalis na sila, naririnig pa rin nila ang galit na tawa ni Jackson. Kinabukasan, isinama ni Ethan ang magkakapatid at si Kapitan Peyton sa kanilang bagong tahanan. Dito tinanggap ng Veiled Dragon Pavilion ang kanilang mga pinarangalan na panauhin. Mas malaki ito kaysa sa reception house kung saan sila tinanggap noon. Ito ang pinakamagandang lugar sa bayan. Sa maikling panahon, naging usap-usapan sa bayan ang angkan ng Larsen kung paano sila nasa ilalim ng mahigpit na pangangalaga ng Veiled Dragon Pavilion. Alam ng lahat na sinusuportahan sila ng Veiled Dragon Pavilion, kung hindi ay hindi sana nila sila inilagay sa isa sa kanilang mga patio, na protektado araw-araw. Nagsaya ang Collins clan at ang angkan ng Ren na hindi nila tinanggap ang gawain ni Elder Gian. Base pa lamang sa mga pangyayari ngayon, malinaw na sinumang maglalakas loob na saktan ang angkan ng Larsen ay haharap sa puot ng Veiled Dragon Pavilion. Ganoon na lang, sa sandaling tumuntong ang angkan ng Larsen sa kanilang bagong tahanan, idineklara ito sa publiko bilang numero 1 angkan sa Rockland City. Mas mataas pa sila kaysa sa Collins clan at angkan ng Ren, kahit na maliit lamang ang angkan na binubuo ng 4. Dito na ba tayo titira simula ngayon? Dahil siya ang unang pumasok, nagulat si Andrea sa kahangahangang kapaligiran ng lugar, kasama na ang napakaraming gwardya sa paligid nila, pawang mga eksperto sa chi condensation. Dagdag pa rito ang 20 pang ginintoang gwardya na nakabaluti na nanatiling mapagbantay. Malinaw na mga eksperto sila sa bone tempering. Ang mga ganitong bantay ay makikita lamang sa 7 bahay ng mga maharlika. Natulala sina Dexter at Kapitan Peyton. Humanga pa nga ang huli sa dami ng mga eksperto, habang ang una ay mausisa. Matandang pang, kapag gumaling na ang angkan ng Larsen, ano sa tingin mo ang maging pinuno ng ganoong pangkat? Tinapik ni Ethan ang kanyang balikat. Nahihiyang umiling si Kapitan Peyton, mas malakas sa akin ang sinumang bantay dito. Maganda kung maging kasing lakas nila, pero hindi ako nangangahas na pamunuan sila. Sa kabila ng sinabi niya, kumislap pa rin ang mga mata niya sa pag-asa. Tumawa si Ethan, darating din ang araw na iyon. Ngunit bigla silang natawa ng may pangungutya, Ginoong Ethan, hindi ka lang nagsisinungaling sa iba, kundi pati na rin sa sarili mong mga kababayan. Ang isang Katie walang tulad mo ay magaling lamang sa panlilinlang. Marami ang napalingon at nakita sina Jiro at Danica na naglalakad palapit. Simula nang mapagtontong niyang ginamit ni Ethan ang Veiled Dragon Pavilion, nawala ang lahat ng kanyang pagiging mabait kay Ethan, gamit ang talento ni Kapitan Peyton, maaabot niya ang ika-6 na layer ng chi condensation. Ang lalaking iyon ay isa lamang simpleng bantay para sa amin, hindi isang kapitan. Pinapayun ko ang inyong maliit na angkan na huwag mangarap ng isang bagay na malayo sa abot kaya. Nalungkot sina Andrea at Kapitan Peyton habang si Ethan naman ay nagmatigas. Binibining Danica, gaya ng kasabihan, huwag mong kutsain ang isang kabataang salat. Masyadong malupit ang iyong mga salita. Sinong kabataan ang pinagtatawanan ko? Isa lamang iyan dahilan para linlangin ang mga nangangarap. Bawat maluwalhating angkan ay bumuo ng kanilang daan sa loob ng libu-libong taon para makarating sa tuktok. Huwag mong isipin na maaari kang umasa sa iyong talino para manatili sa ilalim ng proteksyon ng Veiled Dragon Pavilion magpakailanman. Sa aking paningin, ang Rockland City ay isa lamang butil ng buhangin. Kahit na ikaw ay isang hari o Panginoon dito, isa ka lamang polaka sa isang balon, walang kamalayan sa malawak na mundo sa labas. Natawa si Ethan nang marinig ang walang humpay niyang pagdadaldal. Walang kaalam-alam sa malawak na mundo. Isang polaka sa balon. Kung mayroon mang gumagana ng maayos, hindi sana nahulog ang maluwalhating demonic emperor mula sa sacred domain. Sa kanyang paningin, ang Titan's Empire na ito ang maliit na butil, bukod pa sa Veiled Dragon Pavilion. Ethan. Nang makitang galit ito, hinailan ni Andrea ang kamay nito nang nakakunot ang noo. Hindi nila dapat masaktan ang kanilang tagapagtanggol. Naramdaman din ni Jiro na lumampas na si Danica sa linya at umiling matapos makuha ang atensyon nito. Ngunit sumangot lamang ang babae. Young miss, pahiramin mo ako ng mga spirit stone. Malamig na sabi ni Ethan. Nagulat si Andrea.
Hindi niya alam kung ano ang gusto nitong gawin ngunit binigyan niya ito ng singsing na naglalaman ng hiniling nito. Tumalon si Ethan sa pinakamataas na bahagi ng bubong at tinanaw ang lugar. Hoy, hindi ito ang bahay mo. Bumaba ka dyan. Sigaw ni Danica. Hindi siya pinansin at nagsalita si Ethan, ikatlong baitang, Coiling Dragon Array. Nagulat sina Danica at Jiro. Binanggit ni Ethan ang hanay na inihanda ni Jackson sa lugar na ito ngunit agad itong naunawaan ng batang ito. Ngunit bago pa man humupa ang pagkabigla, tumalon si Ethan at nagpakalat ng mga spirit stone sa paligid niya mula sa ring. Sa loob ng 15 minuto, halos 10,000 spirit stone ang nalibing sa looban. Nang lumapag si Ethan, tinanong ni Danica, ano ang gusto mong gawin? Nagsimulang gumawa ng hand sign si Ethan. Sa isang iglap ng inag ang lupa at umalangaw-ngaw ang mga ungol ng dragon na sinundan ng siyam na gininto ang dragon na biglang lumabas mula sa lupa. Kumalat ang mga dragon sa kalangitan sa itaas ng Rockland City para makita ng lahat. Si Elder Gian, na nasa isang nakatagong silid sa Ren Clan. Minulat niya ang kanyang mga mata at napatitig sa gulat, sino ang nag-aayos ng hanay? Iyon ba ang matandang iyon? Wala siyang kakayahang mag-ayos ng ganito. Sa Veiled Dragon Pavilion, biglang tumayo si Jackson habang pinagmamasdan ito ng may pagkamangha, iyan ba ang aking Coiling Dragon Array? Hindi kasing lakas ng aking array. Sa Blackwind Mountain, isang malaswang binata ang lumingon sa direksyon ng Rockland City nang nakakunot ang noo, anong nangyayari sa lungsod? Natuloy ba ang plano? Pero agad siyang umiling, hindi padalos-dalo si Elder Gian. Ano kayang nangyari? Nabaling ang tingin ng lahat sa kakaibang liwanag na ito. Pagkalipas ng 15 minuto, nagbago ang mga senyales ng kamay ni Ethan at bumalik ang siyam na gininto ang dragon sa lupa ng patio. Maya-maya pa ay sinundan ito ng isang gininto ang liwanag na kumalat sa buong paligid. Anong ginawa mo? Nauutol na sabi ni Danica. Hindi siya pinansin muli ni Ethan at nagpakita ng matinding paggalang habang inihaharap ang singsing kay Andrea, binibining, napansin kong kulang sa lakas ang 3rd grade Coiling Dragon Array para pangalagaan ang kaligtasan ng binata. Kaya naman, ako na ang nagdesisyon na i-upgrade ito sa 5th grade 9 Heavens Coiling Dragon Array. Nasayang ko ang mga spirit stone, parusahan mo sana ako, binibini. Sina Jiro at Danica ay nabigla. Iilan lamang ang mga taong kayang magtakda ng array para sa ikalimang baitang sa Imperyong Titans. Kahit ang 7 bahay ay walang ganoong talento. Ngunit ang batang ito ay kakagamit lang ng isa. Isa ba siyang array master noong ikalimang baitang? Alam ni Andrea na sinasadya iyon ni Kindstone para ipahiya sila, kaya naman sumunod siya sa kanya. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita niya itong ganito katahimik. Ito ang perpektong sandali para ibigay ang nararapat niyang katayuan bilang isang batang binibini dito. Ngumiti si Andrea sa loob ngunit ang kanyang mukha ay parang batong malamig. Steward Kindstone, dapat kitang parusahan dahil sa pagkuha ng napakaraming spirit stone ng walang pahintulot. Pero hindi kita masisisi dahil ginawa mo iyon para sa aming kapakanan. Tara na. Parusa. Kahit ang 7 bahay ng mga maharlika ay hindi maglalakas loob na sawayin ng isang napakataas na pag-iral. Parang may langaw na nakabara sa lalamunan ni Danica. Di nagtagal, sinamahan ni Ethan si Dexter habang sila ay nagyayabang papasok sa loob, na ikinagulat ng iba at ikinatawa ni na Kapitan Peyton at Dexter. Tanging sina Jiro at Danica lamang ang nakatayo roon na ang kanilang mga puso ay naguguluhan. Hindi nila inakalang posible para sa isang mapanlinlang na second layer chi condensation Ethan na maging isang 5th grade array master din. Paano magkakaroon ng ganitong talento ang isang hindi kilalang angkan? 26. Swoosh! Kasabay ng isang biglaang paglakas, isang figure ang lumitaw sa harap ng dalawa, si Jackson iyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik. Sino ang nag-set up ng array ngayon lang? Ito ay. Matagal na nagkatinginan ang dalawa bago sumagot si Jiro, ang Katie wala ng angkan ng Larsen, si Ethan. Siya. Lumingon si Jackson sa array at habang sinusuri niya ito, lalo siyang nagulat, kailangang malaman ng isang array master ang bawat array ng buong husay at kailangang magbuhos ng maraming taon sa pag-unawa sa langit at lupa.
Sa edad ko, kaya ko lang mag-set up ng mga array para sa ikatlong baitang, kaya paano makakapag-set up ng array para sa ikalimang baitang ang isang tuta ng ganito kabilis? Tila tinatanong ni Jackson sina Danica at Jiro, ngunit tila tinatanong din nito ang sarili niya. Umiling lamang ang dalawa. Hindi alam kung anong klaseng tao si Ethan dahil paulit-ulit siyang gumagawa ng mga kakaiba at nakakagulat na bagay. Kahit silang dalawa, na ipinanganak sa isang makapangyarihang angkan, ay hindi na nang ahas na maliitin si Ethan. Nakaramdam pa nga sila ng mababang uri. Tawagin mo ang bata. Hindi. Imbitahan mo siya. Gusto ko siyang makausap. Tumingin si Jackson sa paligid at ngumiti. Pinagsalikop ng dalawa ang kanilang mga kamay at sinunod ang kanyang utos. Di nagtagal, sa isang pavilion sa hardin sa likod ng patio, naghain si Jackson ng tsaa sa isang mesang bato. Hindi nagtagal ay pumasok si Ethan, kasunod sina Jiro at Danica. Hahaha, kapatid na Ethan, maupo ka. Tumawa si Jackson habang inaanyayahan siya. Nagulat sina Jiro at Danica. Kuya Ethan. Mataas ang posisyon ni Jackson sa angkan, kaya tinawag nila siyang tiyuhin. Ngunit ang isang mapagmataas na lalaki tulad ni Jackson ay iilang tao lamang ang nirerespeto sa Imperyong Titans. Pero ang pagtawag sa batang ito na kapatid ay nag-iwan sa kanilang dalawa ng pagtataka. Ngunit tinanggap ito ni Ethan ng mahinahon at walang pag-aalinlangang umupo. Sa kanyang paningin, ito ay isang mundo kung saan ang malalakas ay iginagalang. Kung may sapat na lakas, kahit ang lolo ng matandang ito ay tatawagin siyang kapatid. Bakit ako ipinatawag ni Kuya Jackson? Hindi naman mahigpit sa mga patakaran si Ethan at nagtimpla siya ng tsaa para sa sarili niya. Tila hindi niya alam ang ibig sabihin ng kahihiyan dahil tinawag niya si Jackson bro, nang hindi man lang namumula. Hindi man lang nakapag-react si Danica. Inikat ni Jiro ang kanyang mga mata, at isinumpa siya dahil sa pagiging walang hiya at pagsasamantala sa mga pangyayari. Pero labis na natuwa si Jackson. Mas mahigpit na ngayon ang kanilang relasyon at mabuti na iyon para sa kanya. Kapatid na Ethan, dahil tinawag mo akong Bro Jackson, hindi ako magkukunwari. Magiging tapat ako sa iyo, kapatid. Isang kasalanan para sa isang array master sa ikalimang baitang na manatili sa isang bumagsak na angkan tulad ng angkan ng Larsen. Mas makabubuti kung sasali ka sa Veiled Dragon Pavilion. Ituturing ka pa nga namin bilang isang kagalang-galang. Kahit ang pinuno ng angkan ay kailangang magpakita sa iyo ng respeto. Hindi kailanman inakala ni Danica at Jiro na gugustuhin ni Jackson na imbitahan si Ethan bilang venerable ng Veiled Dragon Pavilion. Iyon ang pinakamataas na katayuan sa Veiled Dragon Pavilion, mas mataas pa kaysa sa isang nakatatanda. Paano makakatanggap ng ganitong karangalan ang isang bata, nabasa pa rin ang tenga? Isa pa, si Ethan ay isang array master sa ikalimang baitang lamang sa Chi condensation stage. Anyayahan ng kahit sino sa 7 bahay ang taong iyon na maging isang venerable. Ang paghiling sa kanya na sumali sa Veiled Dragon Pavilion ay para sa kinabukasan ng angkan. Humigop ng tsaa si Ethan nang nakangiti. Alam na niya ang intensyon ni Jackson bago pa man ito dumating. Sino ba naman ang hindi lalaban at sasamsam sa isang array master na nasa ikalimang baitang sa ganitong imperyo? Kahit ang emperador ay kailangang magpakita sa kanya ng paggalang. Nakita na niya ito kahit habang inaayos niya ang hanay. Kapatid na Ethan, ano ang masasabi mo? Tanong muli ni Jackson. Ngumisi si Ethan, may isa akong kondisyon. Kung nasa kapangyarihan ng Veiled Dragon Pavilion, maaari kang humingi ng kahit ano. Ipinahayag ni Jackson ang kanyang pagsang-ayon. Pati ang pagpapaserbi sa kanya ng tsaa, pagkuskus ng pako, at pagpapainit ng kama ko. Turo ni Ethan kay Danica. Namula ang mga pisngi ni Danica sa galit, patuloy kang mangarap. Napailing si Jackson sa kahihiyan, imposible yan sa batang si Danica. Hahaha, biro lang yun. May bata pa akong binibini kaya bakit pa ako maghahanap ng iba? Nagniningning ang mga mata ni Ethan habang seryoso siya, gusto kong ligtas ang magkapatid na Larsen. Magpakailanman. Huminto si Ethan pagkatapos ng bawat salita. Ipinakita ni Jackson ang kanyang paghanga. Hindi niya inaasahan na ganito pala ang kalagayan ni Ethan. Ang ganitong debosyon ay nagbigay inspirasyon sa paggalang ng 3 nakapaligid sa kanya. Kahit ang laging galit na si Danica ay mas matagal na tumingin sa kanya. Sang-ayon ako.
Hanggat umiiral ang Veiled Dragon Pavilion, ang angkan ng Larsen, hindi lamang ang henerasyong ito kundi pati na rin ang mga inapo nito ay mamumuhay ng mapayapa. Nakangiting humigop muli si Ethan sa kanyang tsaa. Kung gayon mula ngayon, ikaw ay venerable ng Veiled Dragon Pavilion. Ire-report ko ito sa angkan at pagkalipas ng 3 araw, hihilingin ko kay Jacob na samahan ka papunta sa estate ng angkan. Teka. Itinaas ni Ethan ang kanyang kamay, hindi ako sang-ayon. Ano? Pero ngayon lang. Natatarante si Jackson at saka tumitig kay Ethan, Kuya Kindstone, nagbibiro ka ba? Naging seryoso si Ethan, kung 15 minuto lang ang nakalipas, papayag na sana ako ng walang pag-aalinlangan. Pero ngayon. Paano naman ang ngayon? Nanginig ang balbas ni Jackson. Umiling si Ethan at ngumiti ng misteryoso, binibining Danica, natatandaan mo ba ang sinabi mo? Iniunat ni Ethan ang kanyang kamao, sa loob ng 10 taon, patatatagan ko ang angkan ng Larsen sa ibabaw ng 7 bahay. Inubos niya ang tsaa ng isang lagok at hinampas ang tasa sa mesa saka umalis. May kakaibang pakiramdam si Danica na may nakatingin sa kanyang likuran. Imposible para sa isang maliit na angkan na malampasan ang 7 noble houses sa loob ng 10 taon, kahit pa isa siyang array master sa ika-5 baitang. Ang mga reserba ng 7 noble houses ay hindi niya kayang malampasan ng mag-isa. Pero dahil sa kumpiyansa ni Ethan, wala siyang naging maitugon. Little Danica, anong sabi mo? Humarap si Jackson sa dalawa. Base sa ekspresyon ng mukha ni Ethan, alam niyang hindi nagsisinungaling si Ethan. Kaya, may nangyari siguro kanina. Nakatitig lang si Danica sa likod ni Ethan habang nagsasalita si Jiro matapos mag-atubili. Umiling si Jackson matapos marinig ang kwento, sinabi ko na huwag mong insultuhan ang mga tao at huwag mong sisihin ang kanilang mga pagkukulang. Ininsulto mo ang angkan ng Larsen at siguradong hindi na ito ipagkakait sa iba. Pero, hindi matutupad ang sinabi niya. Bulong ni Jiro. Hinaplos ni Jackson ang kanyang balbas, ang angkan ng Larsen ay may array master na nasa ika-5 baitang. Kahit hindi ito umangat sa 7 bahay, kilala pa rin ito sa lupain. Pinakamabuting lumapit dito. Malapit na namin siyang makuha bilang venerable. Bumantong hininga si Jackson habang nakatitig kay Danica. Tungkol kay Ethan, pinuntahan niya si Andrea, ang kanyang isipan ay lumilipad ng napakabilis. Maaari sana niyang tuluyang payapain ang puso niya ngunit pinili niyang huwag gawin iyon dahil sa mga salita ni Danica. Panaginip lang ba? Kung hindi man lang tayo makapangarap, ang tanging magagawa natin ay hayaan na lang ang tadhana. Ang mga demonyong tagapagsaka ay lumalakad na sumasalungat sa langit, nakikipaglaban para sa kanilang sariling kapalaran. Kaya naman napupuot si Ethan kapag may nagsasabi sa kanya na ang anumang layunin niya ay isang panaginip lamang, na dapat siyang magpasalamat sa kanyang kapalaran. Kailangan niyang patunayan sa lahat na kahit ang isang bumagsak na angkan ay makakarating sa tuktok balang araw. Hindi na niya tinulungan ang angkan ng Larsen para lamang sa kapakanan ng kanyang demonyong puso, kundi para na rin sa kanyang landas bilang isang demonyong tagapagtatanim. Walang imposible sa mundong ito. Kung ang langit ang haad lang sa aking daan, papatayin ko ito. Ang aking kapalaran ay akin at hindi sa langit. Darating ang araw na itatayo niyang muli ang sirang angkan na ito sa pinakamagandang anyo na nakita ng mundo. Hanggat narito ang demonic emperor na si Nathan, walang imposible. Bang! Padubog na binuksan ni Ethan ang pinto dahil sa galit. Nagulat sina Dexter, Andrea, at Kapitan Peyton. Nagatubili si Andrea bago naglakas loob na kausapin siya. Ethan, ano ang gusto ni Lolo Jackson? Inimbitahan niya akong sumali sa Veiled Dragon Pavilion. Nalungkot ang mukha ng tatlo. Kahit na nalulungkot sa loob, pilit na ngumiti si Andrea, binabati kita, ang Veiled Dragon Pavilion ay mag-aalok sa iyo ng mas maluwalhating kinabukasan kaysa sa angkan ng Larsen. Nahulaan niya na ang talento ni Ethan bilang isang array master sa ika-5 baitang ay aakit ng imbitasyon ng 7 bahay. Imposibleng mahawakan ng angkan ng Larsen ang ganoong klase ng lalaki. Sumanghel si Ethan, ano ba ang ikinalulungkot mo? Hindi ako pumayag. Ano? Nakita ang pagkabigla ngunit ang kaligayahan ang pinakahalatang emosyon, bakit? Dahil lang. Pupunta ako sa kwarto ko. Umalis si Ethan nang hindi sumasagot. Pero bago pa man siya makaalis, malamig niyang sinabi, Young miss, huwag kang makialam sa anumang susunod na usapin ng angkan ng Larsen, malaki man o maliit.
Tumango si Andrea nang walang malay. Hindi ba't ganito na ang lahat? Bakit niya ito binanggit? Tila kinausap siya ni Ethan ngunit pati na rin ang kanyang sarili. Mula ngayon, ako na ang magiging kaitiwala ng angkan ng Larsen. Sa loob ng 10 taon, iaangat ko ang angkan ng Larsen sa itaas ng Veiled Dragon Pavilion. Umalis ang kanyang figure dala ang huling salita na nag-iwan sa tatlo na gulat na gulat. 27. Sa sumunod mahigit 10 araw, walang kahit anino ni Ethan na nakapalibot sa maliit na patio sa Veiled Dragon Pavilion. Hindi lang si Danica, maging ang mga miyembro ng Larsen clan ang nakakita sa kanya. Matapos ang kanyang matatapang na salita ng araw na iyon, mas pinaghirapan ni Ethan ang paglilinang, nagkulong sa kanyang silid. Hinayaan niya lamang na gumala si Blood Infant sa gabi upang tipunin si Yuan Chi. Ang kanyang pakay, ang Collins clan. Dahil dito, nalulungkot si Collins, ang pinuno ng angkan, sa lahat ng oras na ito. Lumiliit ang bilang ng kanyang mga gwardya sa bawat araw na lumilipes, nang walang kahit isang bakas na naiwan. Dahil dito, iniisip niya kung ang angkan ng Larsen na kanyang nasaktan ay humiling sa Veiled Dragon Pavilion na harapin ang kanyang angkan. Sa kanyang palagay, tanging ang 7 bahay ng mga maharlika lamang ang may ganitong kakilakilabot na kapangyarihan upang salakayin ang kanyang mga bantay ng walang paunang abiso. Dahil dito, lalong bumigat ang puso ni Rhaegar, hanggang sa puntong ang kanyang anak ay naniga sa ilalim ng kanyang kumot, nanginginig sa gabi. Natatakot na siya ang susunod. Para sa mga buhay, hindi kamatayan ang nakakatakot, kundi ang paghihintay. Naramdaman ng mag-ama ang pag-agos ng panahon sa hirap ng takot. Naisip din niyang humingi ng tulong sa Hell Valley. Pero simula nang makuha nito ang martial art ng pamilya niya, pinutol na nito ang lahat ng ugnayan. Lalo lamang nitong pinahaba ang paghihirap ni Rhaegar habang isinisigaw niya ang kanyang pagkadismaya isang araw sa kanyang silid. Walang demonyong tagapagtanggol ang mapagkakatiwalaan, ngunit ay nasa napakalalim na kalagayan para bumalik ngayon. Tinanggap silang lahat ni Ethan ng may pagngisi. Para naman sa angkan ng Ren, hinayaan niya ang Blood Infant na bumisita sa kanila ng ilang beses. Gayunpaman, naroon si Elder Jian kaya maraming posibleng mahuli. At nitong mga nakaraang araw, maraming malalaking kapangyarihan ang naroon, kaya iniwasan ni Ethan na pumasok. Si Blood Infant lang ang iniwan niya para magbantay sa mga gate. Sa araw na ito, gaya ng dati, kumain ang Blood Infant ng 12 gwardya ng Collins clan pagkatapos ay itinali sandali ang mga pintuan ng Collins clan bago bumalik sa maliit na patio, na natutuwa. Nang papasok na sana siya sa kanyang tahanan, isang bakas ng enerhiya ang pumukaw sa kanyang atensyon. Kumunat ang noo ni Ethan sa kanyang silid habang itinago ng Blood Infant ang enerhiya nito. Di nagtagal, sa isang sulok sa tapat ng maliit na patio, isang anino ang naaninag sa kanyang mga mata. Binabantayan ng taong iyon ang bahay niya. Humph! Wala pa bang nangangahas na pumasok sa teritoryo ng Veiled Dragon Pavilion pero itong isang ito? Siguro taga Blackwind Mountain siya, ngiti ni Ethan. Naalala niya ang sinabi ni Elder Jian na hindi ang Collins clan o ang angkan ng Ren ang susunod sa angkan ng Larsen, kundi isang ikatlong partido na walang kaugnayan sa kanila, ang Blackwind Mountain. Kung ang angkan ng Larsen ay bumagsak, ang Hell Valley ay hindi mananagot. Ngunit paano makakapasok ang isang grupo ng mga tulisan sa maliit na patio? Sa tingin mo ba ito ang Cloud Manor? Nakataas ang kilay ni Ethan at iginiya ang Blood Infant palapit sa taong nakaitim. Dahil sa nakatagong enerhiya ng Blood Infant, hindi ito natuklasan. Matapos suriin ang paligid, umalis ang bandido, kasunod ang isang pulang bakas. Pagkalipas ng isang oras, tumalon ang lalaki sa bintana ng isang tavern at lumutang ang Blood Infant para sumilip sa loob. Nakita ni Ethan ang 7 malalakas na lalaki at isang 17 taong gulang na babae sa gilid. Lahat sila ay naghihintay na magsalita ang taong nakaitim. Binibini, kumusta ang sitwasyon? Bago pa magsalita ang nakaitim, nagsalin muna ng tsaa ang dalaga at nagsalita ng may pag-aalala. Nagulat si Ethan, isang babae. Hindi niya inaasahan na ang pinuno ng mga bandido sa Blackwind Mountain ay isang babae. Minaliit ba nila ang katotohanang 4 lang ang miyembro ng Larsen clan? Umiling si Ethan.
Nakita niyang tinanggal ng nakaitim na lalaki ang kanyang belo at tumambad sa kanya ang isang pares ng kumikinang na mga mata, ang itim na buhok ay umaabot hanggang baywang, na may maputi at walang dunges na balat na karapat-dapat sa titulong kagandahan. Maging ang mga lalaki ay hindi maiwasang mapalunok at mapatitig. Ngunit ang titig ng babae ang nagpayo ko sa kanila. Selena, kumuha ka ng panulat at papel. Dahil sa sigaw na iyon, nagmamadaling sumunod ang dalaga. Gumuhit ng detalyado ang dilag sa loob ng 15 minuto. Ikinagulat ni Ethan ang mga nilalaman. Iyon ang maliit na patio ng Veiled Dragon Pavilion sa napakaliit na detalye. Aaminin niya, ang paggawa ng ganoong mapagkatapos ng isang gabing pagtataya ay nakakuha ng thumbs up mula sa kanya. Hindi siya naging pinuno para sa wala. Tingnan mong mabuti. Narito, dito, at narito ang mga gwardya. Ang 4 na sulok dito ay may mga eksperto sa bone tempering. Binibini, ito ang Veiled Dragon Pavilion, paano tayo magpapatuloy? Sa hitsura ng mga bagay-bagay, mamamatay na tayo bago pa man tayo makapasok sa pinto. Pinunasan ng isang lalaki ang kanyang pawis dahil sa takot. Pinalis siya ng babae. Relax ka lang, nakipag-ugnayan ang nakatatandang kapatid sa mga tauhan ng Hell Valley at sinabing guguluhin nila ang atensyon ng mga gwardya. Kailangan lang nating hulihin si Andrea at patayin ang iba. Ano? Hindi siya lalaki, kaya bakit niya hinuli ang batang binibini? Naguluhan si Ethan, ngunit hindi nag-alala. Kahit wala ang mga gwardya, nasa kanya pa rin ang 9 Heavens Coiling Dragon Array. Para silang mga langgam na isinasakripisyo ang kanilang buhay. Pero ang nakakuha ng kanyang atensyon ay ang Blackwind Mountain at Hell Valley ay magkaugnay. Pinagsasamantalahan sila tulad ng Collins clan, ngunit sa mas malalim na antas. Binibini, may isang bagay na maaaring hindi mo magugustuhang marinig, ngunit may kinalaman ito sa aming buhay. Sabihin mo na. Ikinumpas ang kamay, mahinahong nagsalita ang dalaga. Nagatubili ang lalaki bago pinatibay ang kanyang determinasyon, binibini, ang batang Panginoon at ang Hell Valley ay magkaugnay at makikinig sa kanya. Kahit natulungan tayo ng mga tauhan ng Hell Valley, ang Veiled Dragon Pavilion ay isa pa rin sa 7 bahay ng mga Maharlika. Ang pag-atake sa kanila ay mag-iiwan sa atin ng kawalan ng mapagtataguan. Masisilungan ba tayo ng Hell Valley? Kung iiwan nila tayo, kamatayan lamang ang magiging kahihinatnan natin. Parang sinasabi mong takot kang mamatay. Hindi mo ba iniisip na binibigo mo ang Panginoon ng bundok sa iyong mga salita? Sa pagtulong sa Panginoon ng kampo na makabangon para sa kanyang paghihiganti, ang pinakamababa naming magagawa ay itaya ang aming mga buhay. Baka sa kanilang mga mukha ang kahihiyan sa mga sinabi niya. Sinaman niya sila ng tingin at sumigaw, umalis ka. Sundin mo ang plano ng walang palya. Oo. Pinagsalikop nila ang kanilang mga kamay at sumigaw ng may paggalang. Nang sila ay umalis, determinado silang harapin ang kamatayan. Hindi naman masama. Tumaas ang kilay ni Ethan habang palabas ng kwarto. Ngayon naman ay siya na. Nang makaalis ang lahat ng tao, pumalakpak ang dalaga sa tuwa, kamangha-mangha ang batang binibini, parang isang tunay na Panginoon ng bundok. Umiling ang babae at bumantong hininga, kung gumaling lang sana si Ninong, mas makakabuti sana sa kanya. Walang sino man sa Blackwind Mountain ang magdududa sa kanya, o magtatanong sa kanyang mga utos. Siguro, pero naniniwala pa rin sila sa batang binibini. Umiling ang babae, Selena, huwag mo akong aliwin. Umaasa lang ako na mapagaling ko ang aking ama-amahan kapag nakuha na natin ang returning Dragon Palm. Magtatagumpay ang batang binibini sa kanyang tuulin bilang isang anak. Humajejek ang dalaga. Gayunpaman, ngayon ay isang mahinang buntong hininga ang bumungad sa kanila, girl, magkaibang bagay ang pagiging maalaga sa anak at tagumpay. Bukod dito, sino ang nagsabi sa iyo na ang returning Dragon Palm ay kayang magpagaling ng mga sugat? Sino ang nandyan? Lumingon ang babae at ang batang babae at nakita si Ethan na nakaupo sa bintana habang nakangiti. Hindi mo kailangang magpanik, wala akong masamang intensyon. Pumunta lang ako para makipag-usap at linawin ang ilang bagay. Nagpakita ng bait si Ethan. Sino ka nga ba talaga? Hinailan ng babae si Selena 2 hakbang sa likuran niya. Hindi niya alam na minamasdan pala sila ni Ethan. Kung gusto niya ang buhay niya, patay na sana siya ngayon.
Hindi ko pa naipapakilala ang aking sarili. Yumuko si Ethan, ako ang Katie wala ng angka ng Larsen, Ethan. Ano, ang angka ng Larsen? Naningkit ang mga mata ng babae at nagngalit ang mga ngipin, kung gayon, mamatay ka na. Sinaksak niya gamit ang dalawang daliri. Sumayaw ang tumatagos na kidlat sa pagitan ng kanyang mga daliri na parang gusto nitong basagin ang kalangitan. Medyo nagulat si Ethan, ikasyam na patong ng Chi Condensation, Spirit Rank Martial Art. Hindi niya inaasahan na ang dalaga ay magiging ganito kalakas at makakagamit pa ng isang Spirit Rank Martial Art. Ang kanyang kapangyarihan ay halos kapantay ng isang Bone Tempering Cultivator. Sa kasamaang palad, nakilala niya si Ethan. Kinutya niya ang lahat ng mga nasa ilalim ng Bone Tempering. Dahil nasa kanya ang Blood Infant. Kasabay ng isang senadorias ng kamay, isang pulang ilaw ang sumilay mula sa kanyang katawan patungo sa babae. Nanigas ang katawan niya ngunit may liwanag pa rin na dumidampi sa pagitan ng mga daliri niya. Natakot siya, anong ginawa mo sa akin? Nakangiting umiling si Ethan, wala, kinokontrol ko lang ang katawan mo. At saka hinawakan ang dalawa niyang daliri, kanselahin. Sa isang iglap, namatay ang nakakasilaw na kidlat. Ang Blood Infant ay ipinanganak na may dugo at kontroladong dugo. Ito naman ang humantong sa pagkontrol sa buong katawan. Tanging ang malakas na cultivation at Yuan Chi lamang ang makakapagtaboy sa mga ganitong paghihigpit. Ngunit ito ay dahil mahina pa rin ang Blood Infant. Kung ito ay nasa Saint Stage, kahit ang isang Emperor ay mahihirapan itong harapin. Sumama ka sa akin. Niyakap ni Ethan ang kanyang baywang. Wala siyang nagawa kundi hayaan ang kakaibang lalaki na yakapin siya habang sila ay naglalakad. Young Miss. Sigaw ni Selena. Lumingon si Ethan at may naisip, nako, nakalimutan kita. Hinawakan ng kamay niya ang balikat niya at nawala ng malay ang dalaga. Si Selena ay isang katulong lamang na hindi pa nakakarating sa Chi Condensation. Kaya, habang sumisikat ang unang mga sinag ng bukang liwayway sa mundo, naglakad pa uwi si Ethan habang niyayakap ang isang babae at isang babae. 28. Swoosh! Habang papalapit ang bukang liwayway, karga ni Ethan ang isang magandang babae sa magkabilang kamay papunta sa kanyang bakuran. Nagulat ang mga gwardya nang makitang nakakulong ang Katie walang ito ng halos 10 araw, ngunit sinundan pa ito ng isang makahulugang ngiti. Nangasar pa nga ang isa, Stuart Kindstone, siguradong nakakapagod ang kagabi para sa iyo. Nagkataong napadaan si Danica at nakita niya itong kasama ang dalawang dilag. Kumunat ang noo niya at inikat ang mga mata habang naglalakad palayo ng malalaki. Hindi niya ito pinansin habang ang bibig niya ay paulit-ulit na pumupuna, pare-pareho lang ang mga lalaki. Hindi alintana ni Ethan na hindi sila nagkaintindihan at pinalayas niya ang dalawa sa kanyang kwarto. Isinara niya ang pinto at umupo sa isang upuan. Hooray! Nakabawi si Selena mula sa pagkakabagsak sa lupa at kinuskos ang kanyang mga mata, nasaan ito? Ngunit sumigaw siya ng damapo ang kanyang mga mata sa kabilang babae, binibini, ayos ka lang ba? Hindi gumagalaw ang babae sa sahig, ipinakita ang kanyang masasarap na ari kay Ethan para makita. Nakangiting iginalaw ni Ethan ang kanyang daliri at nakabawi siya ng kalayaan. Biglang tumayo ang babae at inabot ang kanyang bukong-bukong. Ang kanyang kamay ngayon ay may hawak ng punyal na tumarak sa leeg ni Kindstone. Ngunit, isang ungol lamang ang narinig nang huminto ang punyal ng 1 pulgada mula sa kanyang lalamunan habang siya ay naniga sa kanyang kinatatayuan. Hinangaan siya ni Ethan ng may pang-iinis, magaling ang husay mo, pero hindi yan uobra sa akin. Inimbitahan lang kita para linawin ang ilang bagay. Kung magiging tapat ka, palalayain na kita. At saka, mas makabubuti kung hindi mo na ulit ipapakita sa akin ang mga pangil mo. Kinuha ni Ethan ang punyal mula sa kamay niya at saka muling sumulyap sa magandang katawan nito, nako, kailangan naming siguraduhin na wala ka ng ibang itinatago sa iyo. Gumawa si Ethan ng posture na parang nagmamadali. Namula ang babae, tangkad mo ba? Tumigil ang kamay niya nang tumingin si Ethan sa mga mata nito, nasa iyo kung maglalakas loob ako o hindi. Pagkatapos ay naging seryoso ang tono niya, sino ka? Anong ginagawa mo sa Rockland City? Hindi siya pinansin ng babae. Swoosh!
Pinunit ni Ethan ang isang bahagi ng damit niya na nakabalot sa baywang niya at inihagis ito sa lupa. Ah! Kasabay ng isang sigaw ay sumabog ang galit ng babae. Tila nagliliyab ang kanyang mga mata ngunit wala itong pakialam kay Ethan. Sumugod si Selena at hinampas si Ethan gamit ang kanyang malalambot na kamao. Bastos, paano mo nagawa yan sa batang binibini? Madaling gumalaw ang kabilang kamay ni Ethan at nahulog sa sahig ang ilan sa mga damit ni Selena. Natigilan siya ng ilang segundo bago gumanti at mas lalong hinigpitin ang paghawak sa kanyang damit habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi natuwa si Ethan, at nagtanong sa parehong kalmadong boses, "Sino ka? Anong ginagawa mo sa Rockland City?" Nagngangalit ang mga ngipin ng babae, kinagat ang mga labi bilang tugon. Puno-punit ang damit niya bago ito inulit ng may lamig ni Ethan, "Sino ka? Anong ginagawa mo sa Rockland City?" Ang kalupitan ni Ethan ay parang isang walang pusong makina na nagdulot ng takot sa puso ng babae. Sa wakas ay niluwagan niya ang kanyang nakakuyom na panga, "Ako ang inaanak ng Blackwind Mountain Mountain Lord, si Yana Yale. Pumunta ako sa Rockland City upang wakasan ang angkan ng Larson." Bakit? Walang emosyon ang mukha ni Ethan na parang wala itong kinalaman sa kanya. Lalo lang nitong pinalala ang takot ni Yana. Hindi mukhang tao ang lalaking ito sa paningin niya. May istorbo ng Hell Valley ang mga gwardya habang palihim tayong papasok. Tumango si Ethan ng may kasiyahan. Alam na niya ito noon pa man at hiniling niya ito para durugan ang depensa ng puso nito. Ang sumunod na tanong ay isang bagay na pinakagusto niyang malaman. Anong koneksyon mo sa Hell Valley? Ano ang mapapala nila sa pagtulong sa iyo? Nalilito rin si Yana, "Hindi ko alam." Nanatili ang tingin ni Ethan sa kanya, at nang mapatunayan niyang totoo ang sagot nito, "Paano ka nakikipag-ugnayan sa Hell Valley? Sino ang namamagitin?" Nanginginig ang mga mata niya ngunit nakakuyom ang kanyang mga labi. May hula si Ethan pero gusto niya itong marinig mula sa kanya, kaya pinunit niya ang damit ni Yana. Agad na tumambad sa mga mata ni Ethan ang kanyang katawan, naiwan na lamang ang isang pulang tela na puntes bilang proteksyon sa kanyang huling bakas ng kahinhinan. Walang imek na tumulo ang mga luha ni Yana. Napahawak si Ethan sa pulang tela habang humina pa ang boses niya, "Ito na ang huling pagkakataon mo para mapanatili ang iyong karangalan. Kung hindi ka sisigot, may mahigit 100 lalaking naghahangad ng pera sa labas sa tabi ko." Bastos. Single ni Yana. "Bibilang ako hanggang 3. 1, 2. Habang tumataas ang kamay niya, mas lumalapit ang kamay niya sa pulang tela. Kinagat ni Yana ang kanyang mga labi, halos maubos na ang dugo habang umiiyak, ngunit walang salitang lumabas. "Ang tapang mo." Tumango si Ethan at akmang hihilahin na sana ito nang sumigaw si Selena sa takot, "Huwag. Nagmamakaawa ako sa iyo, huwag mong apihin ang batang binibini. Si Senior Brother Yang ang nakikipag-ugnayan sa Hell Valley. Sino siya?" Ngumiti ng masama si Ethan. Gusto sanang sigawan ni Yana si Selena para tumigil, pero napigilan siya ni Ethan. Nakita ni Selena ang paghihirap ng batang binibini at nagsalita ng may katotohanan, siya ang disipulo ng Panginoon ng bundok, si Milo Yang. Gumawa ang Panginoon ng kontrata ng kasal sa pagitan ng nakatatandang kapatid na si Yang at ng batang binibini. Ngunit isang araw, nabigla siya ng pinuno ng angkan ni Larson, si Renan, at malubhang nasugatan siya. Naparalisa siya, hindi man lang makapagsalita. Kaya naisip mong hulihin ang angkan ng Larson. Ngumisi si Ethan, "Kailangang magbayad ang mga mamamatay tao at dapat maghayganti, tama ba?" At pagkatapos, nagatubili si Selena ngunit nakita niya ang kamay ni Ethan na lumalapit sa dibdib ni Yana. "Nalulugi kami sa mahigpit na pagbabantay ng angkan ng Larson, ngunit nakipagkasundo ang nakatatandang kapatid kay Manager Ren. Nakipagtulungan siya sa amin mula sa loob at tinalo ang angkan ng Larson. Pagkatapos ay tumakas ang batang binibini ng angkan ng Larson at hindi namin siya matagpuan. Noon din nalaman ng nakatatandang kapatid na siyang na nandito kayong lahat at humingi ng tulong sa Hell Valley. Mabuti. Nanatiling hindi gumagalaw ang kamay ni Ethan, paano mo nalaman na palihim na inatake ni Renan Larson ang Mountain Lord? Nakita mo ba? Ginawa ni Senior Brother Yang.
Sinabi rin ba sa iyo ng nakatatandang kapatid mong siyang na kayang pagalingin siya ng returning Dragon Palm? Tinaasan ni Ethan ang kilay habang natanong si Selena na tumango naman. Namangha siya sa tama ng pagkakasabi niya. Nang malinaw na makita, binawi ni Ethan ang kanyang kamay mula sa dibdib ni Yana. Gayunpaman, isang mahinang boses ang narinig mula sa labas, "Ethan, nandyan ka ba?" Pumasok si Andrea kasama sina Dexter at Kapitan Peyton. Ang imahe ang nagpatatag sa kanila sa kanilang kinatatayuan. May dalawa pang dilag na gaskosan ang damit sa loob, habang ang masamang kamay ni Ethan ay nasa harap ng dibdib. Si Dexter ay walang panga, ngunit ang kanyang mga mata ay parang kidlat na gumagala. Tinakpan ang mga mata ng kanyang kapatid at sinigawan si Kapitan Peyton, "Palabasin mo ang batang Panginoon." Tumango si Kapitan Peyton habang dinadala si Dexter palabas, ngunit bago pa man niya binigyan si Ethan ng isang bastos na ngiti na maiintindihan ng kahit sinong lalaki. Stuart Kindstone. Galit na galit si Andrea, "Ito ang Veiled Dragon Pavilion. Bakit ka nanggugulo?" Nagkibit balikat si Ethan at sinabing, "Lahat ng ginagawa ko ay para sa kapakanan ng angkan ng Larsen." "Para sa angkan ng Larsen?" Tumawa si Andrea sa galit, "Nagdala ka ng 2 Flossie para paglaruan at sinabi mong para sa angkan ng Larsen iyon. Hindi ba't sinabi mong lumalakas ka na? Hindi ba't sinabi mong iaangat mo ang angkan ng Larsen sa ibabaw ng 7 bahay sa loob ng 10 taon? Ganito ba ang ginagawa mo?" Natigilan si Ethan. Si Andrea ay nagpakita ng dignidad at kabutihan sa lahat ng oras, kahit nagalit. Bakit siya nagalit ng ganito kalakas ngayon at nawala na siya ng kontrol? Umiling si Ethan at sinabing, "Kung alam mo lang kung sino sila, hindi mo sana sasabihin yan." Si Andrea ay nag-aalinlangan. Taga Blackwind Mountain sila at iniimbestigahan ko sila. Ngumisi si Ethan sa 2 babaeng gaskosan ng damit, ang paraang ito ang pinakamabisa laban sa mga babae, kahit sa kaso ng mga tulisan. Ano, taga Blackwind Mountain sila? Namula ang mga mata ni Andrea nang gamitin niya ang kanyang Yuan Chi para suntukin si Yana, "Ibalik mo sa akin ang aking ama." Hinawakan ni Ethan ang malambot niyang kamay, "Kumalma ka, sa tingin ko ay magkaugnay ang Blackwind Mountain at ang mga hinaing ng Larsen clan. Malamang na ang 7 noble houses ang nasa likod ng lahat ng ito." Ano? Hindi lang si Andrea, maging sina Yana at Selena ay natigilan. Parehong mga langgam lamang ang Larsen clan at Blackwind Mountain para sa 7 noble houses. Bakit pa nila itatago ang kanilang intensyon kung kaya naman nila itong harapin sa isang pitik lang ng kanilang mga daliri? Hindi pa ito naintindihan ni Ethan, pero pinakawalan pa rin niya si Yana. "Binibining Yale, may mapangahas akong pabor na hihingin sa iyo." Yumuko si Ethan, "Gusto kong dalhin mo ako sa Blackwind Mountain. Gusto kong malaman ang tunay na dahilan nito." "Humph! Wala kang paraan para makapasok sa Blackwind Mountain." Single ni Yana. Ngumiti si Ethan kay Andrea, "Young miss, pakitanggal ang returning Dragon Palm." Bakit? Natanggal pa rin ito ni Andrea. Kung hihilingin man ito ng iba, hindi siya agad sisigot. Pero dahil si Ethan ay isang array master sa ika-5 baita, hindi niya haangad ang isang simpleng spirit rank martial art. Ngumiti si Ethan, "Binibining Yale, ito ang returning Dragon Palm na gusto mo. Pero isa itong martial art, hindi nito kayang gamutin ang sugat ng Mountain Lord. Ang tanging hiling ko lang ay dalhin mo ako sa Blackwind Mountain para mag-imbestiga." Malamang ay palaging nagsisinungaling sa iyo si Milo Yang. Kailangan nating linawin ang mga bagay-bagay, kung hindi, ang Larsen clan at Blackwind Mountain ay madudurog ng 7 bahay. Mabuting tao si Kuya Yang, hindi sinungaling, sabi ni Selena. Tiningnan lang ni Ethan si Yana, paano nagawa ni Milo Yang na magtakwil ang kaitiwala ng angkan ng Larsen pagkatapos ng ilang dekada sa ilalim ng angkan ng Larsen at patuloy na makipag-ugnayan sa Hell Valley. "Yana, kilala mo ba ang nobya mo?" Tumama sa puso ni Yana ang mga salita ni Ethan at sumibol ang pagdududa. Sinundan niya ang Jade Slip ng returning Dragon Palm gamit ang kanyang kamay at tumango. Dahil binigyan nila siya ng martial art, isang sining na naipasa sa maraming henerasyon, kahit siya ay nakahanap ng mali at sumang-ayon. Bukod dito, ang Blackwind Mountain ang kanyang tahanan at si Ethan ay isa lamang tao. Walang anumang panlilinlang niya ang gagana doon.
Natuwa si Ethan, ngunit nilinaw niya ang kanyang boses dahil sa kahihiyan pagkaraan ng ilang segundo. Miss Yale, mag-ingat ka na huwag kang sipunin. Ah! Ngayon lang siya nag-react ng punete ng masungit na Katie, wala ang kanyang damit at tanging mga kamay na lang ang kanyang nagamit bilang panakip. Itinulak ni na Andrea at Selena si Ethan palabas ng pinto, scram. Sumara ang pinto sa likuran niya habang nagpalitan ng ngiti ang tatlong babae. Ngunit naisip nila kung gaano naging komplikado ang sitwasyon. Magkaaway pa rin sila at nawala ang kanilang mga ngiti. Tapos ay lumabas si Ethan mula sa labas, binibining Yale, sa susunod huwag mong kalimutang magsuot ng mas marami. Napahiya si Yana kaya nag-alab ang kanyang mga mata sa galit, habang lalong uminit ang kanyang mukha. 29. Isang babae at isang matandang lalaki ang naglakad sa isang daan sa kagubatan. Matangkad siya, nakabibighani, at naglalabas ng bango na nakakaakit ng mga paro-paro. Ang matandang lalaki ay may puting balbas, ngunit ang kanyang mga mata ay paminsan-minsang kumikislap sa pagiging mapagmasid. Nakarating ang dalawa sa paanan ng bundok at tumingin sa tuktok. Tiningnan ng dilag ang matanda ngunit may bahid ng galit ang tono nito, Ethan, mag-ingat ka. Kung matuklasan kung may masama kang balak sa Blackwind Mountain, hindi kita papayagang umalis. Hahaha, relax lang po binibini. Naparito lang ang matandang ito para mag-imbestiga. Isa pa, ano pa nga ba ang magagawa ng isang nag-iisang lalaki? Abot langit ang tawa ng matanda. Sumanghal at hindi siya pinansin ni Yana, bukod pa riyan, kung sasaktan mo kahit isang hibla ng buhok ni Selena, papatayin kita. Relax ka lang, banihag ko siya dahil wala kaming tiwala sa isa't isa. Sa isang banda, kailangan ko ng insurance. Sa kabilang banda, mahiwagang sabi ni Ethan, para sa ikabubuti mo ito. Para sa sarili kong ikabubuti. Hindi maintindihan ni Yana, ngunit ang tanging tugon na natanggap niya ay ang pag-iling ni Ethan. Tahimik na umakyat ang dalawa. Sa kalagitnaan ng pag-akyat, narating nila ang unang checkpoint. Sino ang nandyan? Isang malakas na lalaki ang hamarang sa kanilang dinaraanan. Ngunit nang makita niya si Yana, yumuko siya, si Young Miss pala. Hindi ba't nasa Rockland City ka, bakit? Kailangan kong bumalik. Itinaas ni Yana ang baba niya, habang naglalakad ng hindi tumitingin sa lalaki. Nasa panig siya ni Milo Yang. Bamulong si Ethan, sabihin mo nga sa akin, kung ang gawain mo sa Rockland City ay napakasikreto, bakit alam ito ng isang karaniwang tulisan? Kumunat ang noo ni Yana. Ang dati niyang matatag na tiwala kay Milo Yang ay sinira ni Ethan nitong mga nakaraang araw. Siya mismo ay nagsimulang makapansin ng mas maraming pagkakaiba sa kilos ni Milo Yang. Ganito rin ang masasabi tungkol sa lalaking kakakilala lang nila. Pinagmamasdan nito ang bawat galaw niya, ngunit ang dating itinuturing niyang normal noon, ngayon ay parang isang babala na. Makikita mo. Pagdating natin, sasalubungin ka ni Milo Yang. Ngumiti si Ethan habang bumibilis ang takbo. Pinagmasdan niya na ang kanyang katawan ng may pagdududa sa puso. Dumaan pa sila sa ilang mga checkpoint bago makarating sa tuktok, at ngayon ay nakatayo na sila sa harap ng gate ng kampo ng Blackwind Mountain. Dahil nagpapanggap si Ethan bilang isang matandang lalaki at pinamumunuan ni Yana, walang nagtanong sa kanya. Pero pagkatapak pa lang nila sa gate, may sumulpat na isang lalaki. Matangkad at maringal siya, ngunit isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang gwapong mukha. Sa isang iglap, alam ni Ethan na siya si Milo Yang. Kita mo, lahat ng kilos mo ay naiulat na. Tinaasan ni Ethan ng kilay si Yana, parang batang nanalo sa postahan. Pero hindi siya pinaglaruan ni Yana, at sa halip ay nagpakita siya ng seryosong mukha. Pinapakain ni Ethan ang kanyang mga pagdududa sa bawat hakbang, lalo na tungkol kay Milo Yang, na maaaring isang especially iya mula sa Hell Valley. Ayaw niyang paniwalaan dahil ito ang kasintahang itinalaga sa kanya ng kanyang ninong. Nahirapan siyang baguhin ang kanyang pananaw sa isang lalaking pinagkakatiwalaan ng lahat, kasama na ang kanyang ninong. Ngunit ang mga pagdududang ito ay bunga ng maingat na pagsasalita ni Ethan. Kinagat niya na ang kanyang labi, tiningnan si Milo Yang nang may komplikadong tingin at inihanda ang sarili para sa kung ano ang mangyayari. Sister Yuting, hindi ba dapat ay nasa Rockland City ka? Bakit bigla kang bumalik?
Lumapit sa kanya si Milo Yang nang nakangiti at humarap kay Ethan, at ito ay nagatubili sandali si Yana, Senior Brother, ang Veiled Dragon Pavilion ay hindi isang taong maaari nating pukawin, habang ang mga tauhan ng Hell Valley ay hindi karapat-dapat pagkatiwalaan. Ang operasyong ito ay may napakaraming panganib kaya inilagay ko muna ang mga tauhan sa standby para magbantay. Nagbago ang mukha ni Milo Yang, hindi gaanong nagbago ngunit sapat na para mapansin ni Ethan ang balak na pumatay sa mga mata nito. Sister Yuting, ang kabaitan ng Panginoon ay kasing bigat ng bundok. Paano natin hindi maibibigay ang ating buhay para sa isang taong tulad niya? Paano tayo magiging makasarili? Bukod pa rito, hindi ba't dapat tayong maghiganti kay Panginoon? Alam ko, gayon pa man. Kumunat ang noo ni Yana, hindi natin maaaring baliwalain ang buhay ng ating mga kapatid. Ito ay isang pangalawang ranggo na alchemist na natagpuan ko upang iligtas ang ninong. Aayusin natin ang paghihiganti na ito kapag gumaling na siya. Nang maramdaman ang kanyang hudyat, ikinuyom ni Ethan ang kanyang mga kamay, hahaha, ang matandang ito ay naglakbay sa mundo ng mga manloloko at nakapagpagaling ng hindi mabilang na mga sakit. Walang pinsala o sakit ang makakaligtas sa aking sinanay na mata. Humph, kung napakahusay mo lang, malamang nalaman ka na namin. Sino ang sinusubukan mong lokohin? Putol ni Milo Yang kay Ethan habang nagyayabang, Junior Sister, tanging ang returning Dragon Palm lang ang makakapagpagaling ng mga sugat na dulot ng martial art na ito. Wala ka bang tiwala sa akin? Naalala ni Yana ang mga panahong kasama niya si Milo Yang at ang kanyang puso ay puno ng kaguluhan. Pumwesto si Ethan sa pagitan nilang dalawa at tinanong si Milo Yang, kapatid, bigyan mo ako ng pagkakataon. Isa akong ekspertong manggagamot. Lumayas ka. Galit na galit si Milo Yang at nagpadala ng isang palad sa kanyang kamay. Naramdaman ni Ethan ang kapangyarihan sa likod nito ngunit hindi siya umiwas, piniling tanggapin ang suntok ng nakanganga ang kanyang mga ngipin. Bang! Kahit hindi gumagamit ng martial art, ang palad na sinusuportahan ng kapangyarihan ng isang sinaunang Bone Tempering Cultivator ay tumama sa dibdib ni Ethan at nagpabagsak sa kanya habang umuubo ng dugo. Bakit mo siya inatake kung hindi mo siya tinanggap na pumasok? Sigaw ni Yana. Napaatras si Ethan matapos samuka muli ng dugo, hindi kayang tiisin ng matandang ito ang napakaraming tama. Binibini, pasensya na pero kailangan ko ng tanggihan ang kasunduang ito. Dapat alam ko na walang magandang maidudulot ang pakikitungo sa mga tulisan. Anong sabi mo? Nagalit si Milo Yang at muling sinampal, ngunit pinigilan siya ni Yana. Inimbitahan ko siya. Kung gusto mo siyang saktan, kailangan mo akong daanan. Humph, hayaan mo siyang subukan ang lahat ng aking makakaya. Pero kung mas lalo pang lalala ng manggagamot na ito ang kalagayan ng guro, hindi siya aalis sa lugar na ito ng buhay. Inihagis ni Milo Yang ang kanyang manggas at naglakad palabas sa galit. Nakaramdam ng pagkakamali si Yana at tinitigan si Ethan, kasalanan mo lahat ng ito kung bakit hindi ako pinapansin ng nakatatandang kapatid. Isa akong hanggal dahil naniwala ako sa iyo. Walang paraan para saktan ng aking mapagmalasakit na nakatatandang kapatid ang ninong. Binibini, hindi ka ba tinuruan ng ninong mo kung paano manghusga ng tao? Pinunasan ni Ethan ang dugo sa kanyang bibig habang nakangiti, pero perpekto ito dahil binili niya ito. Nagulat si Yana, pagkatapos ay nagduda. Kapag nakikipag-usap ka sa isang tao, hindi mo binibigyang pansin ang kanilang sinasabi kundi kung paano sila kumikilos. Ngumisi si Ethan ng masama, pinigilan niya ako dati dahil hindi niya alam ang level ko. Dahil sa hampas ng palad niya, natanto niyang napakalakas ko at hinayaan niya akong kadaan. Sabihin mo sa akin kung may pakialam ba siya o wala. Inulit ni Yana ang unang eksena habang hindi isinasama ang mga salita ni Milo Yang. Lahat ng kanyang mga kilos ay naaayon sa haka-haka ni Ethan. Hanggang sa punto na nang umalis siya, nagpakita si Milo Yang ng isang bahagyang ngiti sa kanya. Maaari ba itong? Hindi naglakas loob si Yana na tapusin ang sasabihin. Kung gagawin niya iyon, masasaktan ng husto ang puso niya at hindi niya mapipigilan ang sarili na harapin si Milo Yang. Sa oras na iyon, masisira ang lahat ng relasyon nilang dalawa. Tinapik ni Ethan ang balikat niya, halika, dalhin mo ako sa ninong mo. Sus Mariosep manloloko.
Ayos lang kung gusto mong mag-arte pero wala nang saysay na makita mo pa siya. Halos hindi mapigilan ni Yana ang emosyon niya. Ngumiti si Ethan habang nagkibit balikat, kapag umarte ka, kailangan mong maging maingat. Isa pa, hindi pa umaabot sa sukdulan ang pag-arte mo. Kasabay ng huling salita, naglakad si Ethan at sumunod si Yana. Habang dumadaan sila, daan-daang mata ang nakatuon sa kanila. Hindi mapakali si Yana dahil sa napakaraming titig. Ang dating mga matang puno ng paggalang, ngayon ay may bahid na lamang ng pag-iingat. Pumasok ang dalawa sa silid ng Panginoon ng bundok at nakita si Milo Yang sa loob. May hawak itong mangkok ng lugaw, at pinakain ang matanda sa kama. Hak, papanagutin kita sa anumang mangyari kay Master. Inihampas ni Milo Yang ang mangkok sa mesa at tumitig ng masama, pagkatapos ay naupo sa gilid para magmasid. Natawa si Ethan sa loob-loob niya habang sinusuri ang pasyente. Nang dumampi ang mga daliri niya sa palso ng matanda, tinurok niya ang kanyang yuan chi at nagulat siya sa nakita. Malinaw na sa kanya ngayon ang lahat. Wala siyang panlabas na sugat. Umiling si Ethan. Umikot ang mga mata ni Milo Yang at sumangot, kailangan pa bang sabihin yun? Pero wala rin. Mga panloob. Naningkit ang mga mata ni Milo Yang at humigpit ang kanyang mga kamay. Hinuhusgahan niya ang ika-4 na layer ng chi condensation Ethan bilang walang kakayahang magsalita, ngunit pinatunayan ang katotohanan na mali siya. Lalong pumatay si Milo Yang. Kung hindi nasaktan ng ninong, bakit hindi siya makagalaw o makapagsalita? Nagduda si Yana sa diagnosis ni Ethan, iniisip na nagpapanggap lang siya. Kapag nag-arte ka, sikapin mong gawing kapanipaniwala. Paano mo ipapaliwanag ang isang eksperto sa bone tempering na hindi gumagalaw at walang anumang pinsala? Kinamot ni Ethan ang kanyang ilong habang nakangiti, naisip ng matandang ito na may kakaiba sa loob niya. Bang! Binasag ni Milo Yang ang sulok ng mesa habang ang matandang lalaki sa kama ay nakatitig kay Ethan. Gusto niyang magsalita ng may matinding sigasig ngunit wala siyang magawa. Ngunit ang kanyang emosyonal na titig ay nagsasabi ng lahat. 30. Kalokohan. Sumugod si Milo Yang sa harap ni Ethan at hinaila ito pabalik. Natigilan si Yana. Nakatatanda kong kapatid, anong problema? Pinaikit ni Milo Yang ang kanyang mga mata at lumingon kay Yana, ate kung nakababata, may itinatago ka ba sa akin? Natigilan si Yana ngunit umiling pagkatapos mag-atubiling, paano ko naman gagawin iyon? Natatawang sabi ni Milo Yang, Junior Sister, matapos ang matagal na komunikasyon, hindi mo na ako kayang magsinungaling. Siyempre naman. Nakaramdam si Yana ng panganib sa likod ng ngiti ni Milo Yang. Para bang may ahas na nakatingin sa kanya, kaya napaatras siya. Sumigaw si Milo Yang ng may determinasyon, ate, nasaan si Selena? May mga pinagawa ako sa kanya. Nauutol na sabi ni Yana. Tumanggaw si Milo Yang, natuwa. Ngunit sa sumunod na segundo, kumislap ang kanyang mga mata nang sumugod siya sa kanyang palad. Ang malakas na suntok sa kanyang dibdib ay nagpalipad kay Yana. Isang bakas ng dugo ang nakasabit sa hangin. Pagkatapos ay pinindot ni Milo Yang ang isang bahagi sa kama at isang pintong patibong ang bumuka sa ilalim ni Yana. Nagpanggap na gulat si Ethan at tumakas. Ngunit ang mabilis na kamay ni Milo Yang ay humawak sa kanyang leeg kaya't itinapon siya sa loob ng butas at saka isinara ang pinto ng patibong. Nanginig sa galit ang matanda nang makita ang dalawa na nahulog sa patibong ni Milo Yang. Bang! Sumakit ang katawan ni Yana nang mapadpad siya sa itim na kuweba. Ngunit pagkatapos, kasabay ng isang malakas na kalabog, may kung anong bumangga sa kanya ng napakalakas na dahilan para dumura siya ng dugo. Hindi ko inakalang may trapdoor pala ang batang ito. Inabot ni Ethan ang lupa at may naramdamang malambot sa kanyang palad, bakit ang lambot ng lupa? Ah, bastardo! Layuan mo ako! Isang tili ang tumusok sa kanyang mga tainga at napagtanto ni Ethan na nasa ibabaw na niya si Yana habang ang dalawang kamay ay nakapatong sa dibdib nito. Dali-dali siyang umalis at nahihiyang sinabi, pasensya na, aksidente lang talaga. Hindi na nakipagtalo si Yana, na may pulang-pulang mukha. Tumayo siya at nagsalita ng malakas, Milo Yang, ikaw pala ang may kagagawa ng lahat ng ito. Hahaha.
Ang mapagmataas na tawa ni Milo Yang ay nagmula sa itaas, "Junior sister, alam kong kaina hinala ang iyong pagbabalik. At nagdala ka pa ng isang alchemist sa ikalawang baitang. Nagsimula kang magduda sa akin. Bakit mo ginagawa ito? Palagi kang tinatrato ng maayos ni Ninong." Napaiyak si Yana sa kalungkutan habang dinudurog ang kanyang puso. Sumagot si Milo Yang nang may pang-uuyam, "May sarili akong plano, walang kwenta sa akin ang matandang ito. Hindi ko inaasahan na makakaharap kita ng ganito kabilis, pero nagdala ka pa ng alchemist sa ikalawang baitang para sirain ang plano ko. Ano, wala ba akong halaga sa'yo?" Umagos ang mga luha sa mga pisngi ni Yana. Muling dumura siya ng dugo dahil sa sakit ng puso. Umiling si Ethan, "Hindi natinag sa kalagayan ng babae. Ikaw lang ang may kasalanan." Pero dahil may dula pa siyang kailangang tapusin, nanatili pa rin siyang tapat sa kanyang tungkulin bilang isang manggagamot. "Kapatid, wala akong kinalaman sa problema mo. Bitawan mo ako, inosente ako." Tumawa lang si Milo Yang. "Sus Mariosep, kung wala kang silbi, wala sanang magiging malaking pagbabago kung mapatay kita o hindi. Sayang at nalaman mo ang sakit ng matanda." "Sakit? Anong sakit?" "Akala ko lang hindi siya gumalaw ng matagal kaya nagsimulang magtamo ng mga lason at gusto ko siyang bigyan ng laxative." Sigaw ni Ethan dahil sa kawalan ng katarungan, "Ganito ako kumikita ng maliit na ikabubuhay, bakit?" Hinimas ni Milo Yang ang kanyang noo. Sumpa, hindi pagkakaunawaan lang ang lahat. Itinuring niya ang matandang lalaki na may mga kasanayan samantalang isa lamang itong manluloko na naghahanap ng susunod niyang makakain. Sa huli, anong kasanayan ang mayroon ng isang matandang lalaki na may ikaapat na antas ng chi condensation? Umiling si Milo Yang, pinagsisisihan ang kanyang padalos-dalos na mga ginawa. Gusto niyang matapos ni Yana ang kanyang trabaho, ngunit ngayon ay kailangan niya itong gawin mismo. "Sus Mariosep, sinira mo ang lahat." Sigaw ni Milo Yang, "Kapag nakabalik na ako na ang bahala sa inyong dalawa. Mga gwardya, siguraduhin yung walang papasok." "Oo." Narinig ni Ethan ang dalawang gwardya na pamwesto sa pinto at si Milo Yang na paalis. "Hoy, nakababatang kapatid, hindi lang ako ang kumikita ng ganito. Hoy, bitawan mo ako, inosente ako." Sumigaw pa si Ethan ng ilang beses ngunit wala siyang natanggap na tugon at sigurado siyang wala na si Milo Yang. Lumingon siya kay Yana at nakita itong nakaupong walang ekspresyon. Nalaman na lang niya na ibang tao na pala ang mapapangasawa niya at wala siyang nararamdaman para sa kanya, handa pa nga siyang patayin ito. Mawawasak ang puso ng sinumang babae dahil dito. Habang hinihimas ang kanyang peking balbas, nagsalita si Ethan, "Hindi ka naman gaanong naiiba sa aking batang binibini. Dapat ay magbahagi kayo ng sakit sa isa't isa at matuto mula sa kanila." Mamaya na. Hindi pa rin sigurado kung makakaligtas tayo." Bulyo ni Yana. Punong-puno ng kumpiyansa ang ngiti ni Ethan, naaayon ang lahat sa plano ng matandang ito. "Relax ka lang, aalis na tayo ngayong gabi. Pero kung gusto mong mamatay, pwede mo nang patayin ang sarili mo ngayon syempre. Tutal, itinapon ka na naman." Galit na sabi ni Yana, "Kung mamamatay ako, hihilahin kita pababa kasama ko." Napatawa si Ethan habang ipinipikit ang kanyang mga mata, hinihintay ang gabi. Sumimangot si Yana, ngunit nalaman niyang ang pakikipagtalo nila ni Ethan ay nakapagbawas ng sakit sa loob at may kung anong unti-unting sumibol. Sa kalaliman ng gabi, isang gasuklay na buwan ang nakasabit sa maulap na kalangitan sa ibabaw ng Blackwind Mountain. Karamihan sa mga bandido ay natutulog, maliban sa mga gwardya. Sa madilim na kuweba, lumapit si Ethan sa pader at iminulat ang kanyang mga mata habang natutulog si Yana sa likuran. Itinuro niya at isang pulang ilaw ang sumilay mula sa katawan ni Yana at lumutang sa harap ni Ethan. Ang sanggol na may dugo. Hindi nagtiwala si Ethan kay Yana kahit na may kasunduan na. Kaya banihag niya si Selena at inilagay ang blood infant sa loob nito. Kapag nagkamali lang siya ng galaw, agad niya itong mapapatay. Mabuti na lang at nasa tamang posisyon si Yana, pero ngayon na ang oras para ipakita ng blood infant ang lakas nito. Ang dugong sanggol ay umaarte na parang hindi nakita ang kanyang magulang ng ilang araw, hinihimas ang pisngi ni Ethan. Ngumiti siya sandali bago kumislap kanyang mga mata na may baliw na hanggaring pumatay.
Alam ni Blood Infant ang nais ng kanyang puso kaya't lumipad palabas. Hindi ito nahadlangan ng makakapal na pader na bato. Ang kagubatan sa bundok ay lalong tahimik sa oras na ito at ang mga tulisan ay nagtatamasa ng kanilang mga panaginip sa kani-kanilang mga silid. Ngunit isang pulang ilaw ang sumilay sa loob ng isa sa kanila, ngunit pagkaraan lamang ng ilang segundo ay pumasok ang isa pang tulisan. Ang dating masayang ngiti ay naglaho at agad na nawalan ng buhay. Ang bilis ng Blood Infant ay kakilakilabot, nililinis ang isang silid ng 20 tulisan sa isang hininga lamang. Nang umalis ito, ninakawan ng buhay ang silid. Sa parehong paraan, ang Blood Infant ay naglakbay sa buong Blackwind Mountain, kinukuha ang bawat hininga ng buhay sa daan. Ang huling hintuan nito ay ang 2 gwardya sa pintuan ng Mountain Lord. Swoosh! Nakita ng isang gwardya ang kanyang kasama na sinasalakay ng pulang ilaw, may pumasok sa loob mo. Natigilan ang isa pang gwardya, hindi maintindihan ang nangyari, ngunit maya-maya ay narinig niya ang boses ni Ethan, pakawalan mo na kami. Nag-aalala ang mga gwardya. Bakit ang boses ng isang nakulong sa ilalim nila ay nanggagaling sa katawan ng isang gwardya? Bago pa nila maintindihan ang nangyari, tinuyo ng dugong sanggol ang kanyang host sa harap ng isa pa, na walang iniwang anuman kundi alikabok. Pagkatapos ay pumasok ito sa kabilang bantay. Takot na takot ang gwardya hanggang sa puntong nawalan siya ng boses. Noon nagmula ang boses ni Ethan mula sa loob niya, palabasin mo kami. Taglay nito ang isang hindi maikakailang kapangyarihan na nagpapalambot sa mga tuhod ng gwardya habang nagpapatuyo siya ng sarili sa loob ng kanyang pantalon. Panginoon, sandali lang po, gagawin ko na po ito ngayon din. Sigaw ng gwardya. Sino mang nakakita sa kanilang kapareha na naging alikabok ay wala nang matitira pang lakas ng loob. Umiiyak na nagmamadaling buksan ng gwardya ang mekanismo. Ugong. Bumukas ang pinto at sumilay ang liwanag sa loob. Nagising si Yana sa biglaang liwanag at tumingin upang makita si Ethan sa tabi niya, kung gusto mong mabuhay, sumama ka sa akin. Tapos tumalon siya. Namangha si Yana sa kung paano niya nagawa iyon, ngunit ikinagalit niya ang mga sinabi nito, hindi ako mamamatay ng ganoon kadali. Pagkatapos ay tumalon siya kasunod niya. 31. Pagbalik sa silid ng Mountain Lord, nagmakaawa ang gwardya para sa kanyang buhay, Panginoon, batang binibini, patawarin mo po ako. Yang, hindi, Milo Yang, pinilit ako ng walang hiyang iyon. Walang kaalam-alam si Yana nang kumaway si Ethan, tumayo ka. Nakakulong ang gwardya sa isang sulok. Pagkatapos ay naglakad si Ethan papunta sa kama ng matanda. Ngumiti si Ethan sa hubad na hanggaring pumatay sa mga mata ng matanda, maaari kitang pagalingin, ngunit kailangan mong makinig sa akin pagkatapos. Naantig si Yana, kaya mo bang pagalingin ang ninong? Nakatitig lang si Ethan sa mata ng matanda. Nag-alangan ang matanda ngunit inalis ito ni Ethan nang nakangiti, relax ka lang, hindi ako gagawa ng anumang bagay na maaaring magdulot ng panganib sa iyong angkan. Ako si Ethan, ang kaitiwala ng angkan ng Larsen. Mayroon tayong parehong kaaway at nawawala ang isang eksperto sa pagpapatigas ng bow na sana ay mapapalitan mo. Ang mga salita niya ay lalong nagpatindi sa mga titig ng matanda. Ngumisi si Ethan, alam niyang sumasang-ayon siya, gamit ang isang pagkumpas ng kanyang daliri ay umalis ang Blood Infant sa bantay at lumutang sa harap ni Ethan. Nang makita ang madugong liwanag, nanginig ang gwardya. Ito ang nasa likod ng karumal-dumal na pagkamatay ng kanyang kasama. Nabigla si Yana dahil nagduso rin siya sa kamay ng liwanag na ito, Ethan, ano ang sinusubukan mong gawin? Pagalingin mo siya. Iniwas ni Ethan ang tingin sa kanya. Maaari bang gumaling ang bagay na ito? Nagdududa si Yana dahil nakita na niya si Ethan na ginagamit ito para atakihin at ipahiya siya dati. Paano kung lumala ang sakit ng ninong dahil dito? Ngumisi si Ethan, young miss, pumayag na ang ninong mo. Wala akong dahilan para saktan siya. Kung gayon, ano iyon? Pinagmasdan ni Yana ang matanda ng may pag-aalala. Demonyong nilalang. Malamig na paliwanag ni Ethan, kami, mga demonyong tagapagtanggol, ay nagpipino ng mga demonyong nilalang. Para man sa pag-atake o pagtatanggol, ang mga nilalang na ito ay mahalaga.
Alam mo ba kung bakit nagalit si Milo Yang nang sabihin kung may banyagang bagay sa loob ang matandang lalaki? Umiling si Yana, hindi ba't sinabi mong hula lang iyon? Muntik nang dumura ng dugo si Ethan, ngayon alam ko na kung bakit kanya niloko. Bobo ka. Naniwala ka rin ba sa akin noong niloloko ko siya? Naiintindihan ko na ngayon kung bakit siya umalis ng panatag kahit nabuhay ka pa. Namula si Yana at yumoko. Palaging sinasabi sa kanya ng ninong na mayroon siyang talento sa paglilinang, isang henyo. Ngunit si Ethan ang unang tumawag sa kanya na tanga. Ang dahilan kung bakit siya natamba ay dahil tumama sa kanya ang mga salita ko. Seryosong nagsalita si Ethan, kung tungkol naman sa kung bakit hindi makagalaw ang matandang lalaki, iyon ay dahil sa isang demonyong nilalang. Gagamitin ko na ngayon ang akin para paalisan ang nasa loob niya. Kahit na ganoon, nag-aalala pa rin si Yana, kaya ba siyang palayasin ng demonyo mong nilalang? Hahaha. Tumawa si Ethan nang marinig niya ang pinakamalaking biro sa buhay niya. Batay sa kanyang maagang pagsusuri, ang malademonyong nilalang ni Milo Yang ay pino mula sa isang bulating parasito, ang pinakamababa sa mga malademonyong nilalang. Ngunit ang kanya ay ang blood infant na kinatatakutan maging ng 10 emperador noong unang panahon. Paano sila magiging magkapantay? Hay nako, nakakatakot ang kamangmangan. Hindi na nag-aksaya ng salita si Ethan kay Yana at ikinumpas ang kanyang daliri para makapasok ang dugong sanggol sa matanda. Isang kislap ng pula ang dumaan at gumapang ang balat ng matanda. Habang nagsisimula itong gumalaw, isang liwanag ang sumilay sa bahaging iyon. Saan man pumunta ang liwanag, doon din tumitigil ang paggalaw. Pagkatapos ng ilang dosenang paghinga, bumalik ang blood infant sa katawan ni Ethan habang sinimulang igalaw ng matandang lalaki ang kanyang daliri. Bumukas ang kanyang mga labi upang bamulong, Tinger. Ninong. Hinawakan ni Yana ang kamay niya habang tumutulo ang mga luha. Ngunit kumunat ang noo ni Ethan at bamulong, Susma Joseph. Hindi makakagalaw ang matandang ito, nasira ang mga daluyan ng dugo niya. Kailangan niya ng kahit kalahating taon para gumaling. Wala akong natulong sa kanya. Kahit mahina ang boses niya, naintindihan pa rin ni Yana ang bawat salita. Tinitigan siya ni Yana, huwag kang magkamali, may utang sa iyo ang ninong ko at gagawin ko ang lahat para mabayaran ito. Hindi ka malulugi. Nagkibit balikat siya. Gusto niya ng eksperto sa bone tempering, hindi isang bihasang cultivator na natigil sa pagsisimula ng bone tempering stage na madali niyang makakayanan. Sa oras na ito ay nanginig ang katawan ng matanda at isang bulating kasing puti niebe ang gumapang palabas sa kanyang bibig. Ah! Sigaw ni Yana. Pero nang makita niya ang uod, nang ibabaw ang galit niya. Kaya ikaw ang sanhi ng pagkakasakit ng ninong ko. Ibinuhos ni Yana ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kidlat sa pagitan ng kanyang dalawang daliri at sinaksak ang bulate. Tumigil ka. Hinawakan ni Ethan ang kamay niya. Nakita ni Yana ang kakaibang kislap ng mga mata nito. Anong ginagawa mo? Kailangan nating patayin ang parasitong ito. Wala kang alam. Naghanap si Ethan ng kahon para maingat na ilagay ang bulate. Bago isara ang takip, nagpatak muna siya ng ilang patak ng blood essence at ngumiti ng may kasiyahan habang itinago ito sa kanyang dibdib. Hindi niya kailanman inaasahan na kikita siya ng ganito kalaki sa biyaheng ito. Ang nilalang na ito ay tinatawag na frigid pool snowworm, isa na naninirahan sa pinakamalamig na tubig at napakabihirang. Ito ay isang parasito na mamamatay kung ang larva ay hindi makahanap ng host sa loob ng 2 oras pagkatapos mapisa. Ngunit ang malamig na lawa na tinitirhan nito ay halos walang anumang nabubuhay na nilalang at karamihan sa mga bulate ay namamatay pagkatapos ipanganak. Palalakihin ito ng isang demonyong tagapagsaka upang maging isang mababang uri ng demonyong nilalang dahil karamihan sa mga makamandag na bulate o insekto ay maaaring gawing mga parasito. Ito ang dahilan kung bakit itinuturing ng maraming demonyong tagapagsaka ang frigid pool snowworm bilang isang parasito lamang, bagamat mas bihira ito. Ngunit kahit sa sacred domain, mahihirapan pa ring makahanap ng isang taong nakakaalam ng nakamamatay na kapintasan ni frigid pool snowworm. Iiwan lamang nito ang kanyang host kapag ito ay nasa bingit ng kamatayan. Ngayon lang, ginamit ng blood infant ang demon transformation art para patayin ang larva nito at papaniwalan itong nanganganib ang buhay nito para kusang lumabas ito.
Ang isa pang paraan ay ang pagpatay sa matanda. Dahil sa pagsira sa lahat ng larva nito, ang bulate ay naging isang karaniwang parasito na ngayon. Gayunpaman, ang isang kayamanang tulad nito ay maaaring pinuhin at gawing isang walang kapantay na malademonyong nilalang sa mga kamay ni Ethan. Nagsimula siyang ngumiti ng masama. Ang kanyang ngiti ay lalong nagpanginag sa puso ng iba pang tatlo, iniisip na mas malala si Ethan kaysa kay Milo Yang. Dalhin mo siya, babalik na tayo sa Rockland City. Pagkatapos ay humarap si Ethan sa natitirang gwardya na may mabait na ngiti, salamat sa pagbukas ng pinto para sa amin. Kasabay ng pilit na pagtango, ngumiti ng pilit ang gwardya. Pagkatapos ay isang bakal na pagkakahawak ang humawak sa kanyang lalamunan, pero ngayon, maaari ka ng palayasin. Hindi. Nahuli si Yana sa pagpapahinto sa kanya. Sumisid ang itim na enerhiya sa gwardya at agad itong sumabog at naging ulap ng alikabok. Natigilan siya nang makitang unang beses na nakapatay ng lalaki si Ethan. Napakawalang awa niya, hindi man lang siya nag-iwan ng bangkay. Naalala ni Yana kung paano niya ginugol ang mga huling araw sa tabi ng isang mamamatay tao at napuno siya ng takot. Maging ang matandang lalaki ay naningkit ang mga mata. Isa siyang batikang magsasaka ngunit naramdaman din niyang nanghina ang kanyang loob dahil sa ginawa ni Ethan. Mabigat ang loob ni Yana sa kanyang ninong, hindi sigurado kung magandang desisyon ba ang pagsali kay Ethan. Pero isang bagay ang sigurado, hindi niya ito dapat gawing kaaway. Bumantong hininga siya at tumigil na sa pagbuhat sa kanyang ninong sa likuran ni Ethan. Nagkalat ang mga bangkay saan man sila tumingin sa paligid ng kampo. Mapayapa ang pagkamatay ng bawat lalaki, ngunit ang mahinahong ekspresyong ito ang siyang labis na nagpatakot sa puso ng dalawa. Ang kampo sa bundok ay may humigit kumulang 400 kalalakihan, ngunit lahat sila ay namatay ng walang tunog, kabilang ang mga hindi napinsala ni Milo Yang. Tumutulo ang luha ng matandang lalaki nang maalala niya ang pag-inom niya kasama ang kanyang mga kapatid. Ngunit malayo sa pagkamuhi kay Ethan, mas nagpapasalamat siya. Siya ang Panginoon ng Blackwind Mountain at alam niyang kailangan ang pagiging determinado rito. Kapag kumalat ang balita tungkol sa kanyang pagsajep, hindi lamang ang mga narito kundi pati na rin ang mga naninirahan sa Rockland City ay matutuklasang patay na. Kung hindi ginawa iyon ni Ethan, malamang ay hihilingin sa kanya ng matanda. Nagpapasalamat siya na hindi siya pinayagan ni Ethan na magbigay ng utos na pumatay. Katie wala. Kindstone, salamat. Po. Ang kanyang pilit na mga salita ay ikinagulat ni Yana, habang naunawaan naman ni Ethan. Ang matanda ay kapwa humanga at natatakot habang pinagmamasdan ang mga bangkay. Gumawa ka ng isang dakilang gawa. 32. Pagkalipas ng 10 araw, palihim na bumalik si Ethan sa maliit na patio sa Veiled Dragon Pavilion. Kalahating buwan ang itinagal ng biyaheng ito, pero sinigurado ni Ethan na sabihin kay Yana na maglagay ng mga bandido sa Blackwind Mountain sa lungsod para magbantay. Dahil tahimik ang mga bandido, tahimik din ang Hell Valley. Habang pauwi, natuklasan ni Ethan na wala sina Jiro at Danakay kaya nagtakda siya ng bantay para ilagay ang matanda sa isang silid habang ito naman ay hahanapin si Andrea. Pagkalipas ng 15 minuto, umiyak si Selena nang makita niyang bumukas ang pinto. Tumakbo siya habang umiiyak papunta kay Yana, "Young miss." Pinunasan ni Yana ang luha ng babae at kinurot ang ilong, "Ulol mo naman, hindi ka naman nila pinagmalupitin, di ba?" Umiling si Selena, buong angkan ng Larsen, bukod sa masamang Katie walang iyon, ay tinatreto ako ng may kabaitan. Ahem, girlie, huwag kang magsalita ng masama tungkol sa ibang tao kapag nandyan sila dahil ilalagay ka nila sa posisyon mo. Pagkatapos ay naglakad si Ethan katabi ang iba pang miyembro ng angkan ng Larsen na napangiti sa mga kalokohan ni Selena. Sumang-ayon si Dexter, "Ikaw na bobo, Kuya Kindstone ang pinakamahilig manakit ng tao. Ginulo mo siya, tingnan mo kung paano niya ginugulo ang puwitan mo." Nagtago si Selena sa likod ni Yana. Inikat ni Ethan ang kanyang mga mata. Isa ba siyang demonyo sa paningin ng mga batang ito? Nagpalitan ng tingin sina Andrea at Kapitan Peyton ngunit nakaramdam ng init sa loob. Laging ginagawa ni Ethan ang gusto niya at hindi kailanman nag-iiwan ng magandang unang impresyon, hanggang sa puntong masasabi pa nga siyang kasuklam-suklam.
Naranasan nila ito mismo. Ngunit nang makilala nila si Ethan, matutuklasan nila na isa itong mapagkakatiwalaang tao. Ikaw si Andrea. Humarap silang lahat sa matandang lalaki sa likuran ni Yana na madamdaming pinagmamasdan si Andrea. Pagkatapos ay humarap siya sa bata, at ikaw si Dexter. Purihin ng Diyos, buhay pa ang mga anak ni Kuya Renan. Senior, marahil ikaw ba ay nag-alangan si Andrea. Ang unang ginawa ni Ethan pagbalik niya ay dalhin siya sa Panginoon ng Blackwind Mountain upang maunawaan ang ugnayan sa pagitan ng Blackwind Mountain at ng Larsen clan, at kung bakit sila ang inaasikaso ng Hell Valley. Nagpakilala si Ethan, ito ang Panginoon ng Blackwind Mountain, ang pinuno ng mga bandidong Samire sa Cloud Manor. Ano? Naging malungkot at marangal ang mukha ni Andrea habang sumisigla ang Hungarian pumatay at lumalabas ang kanyang Yuan Chi. Tumalon si Yana sa harap ng matanda. Inilayo ng kanyang mahinang kamay si Yana at lumuhod, habang umaagos ang kanyang mga luha. Andrea, kasalanan ko ang lahat ng kapahamakan ng angkan ng Larsen. Kung gusto mong pumatay ng kahit sino, patayin mo ako. Ninong. Panginoon ng bundok. Sumigaw sina Yana at Selena ngunit pinaalis sila ng matanda, utang ko sa angkan ng Larsen. Huwag ninyo siyang pigilan. Galit na pinagmasdan ni Andrea ang mahinang matandang lalaki, ngunit hindi siya sumuko. Tinapik ni Ethan ang balikat niya, naloko siya ni Milo yang nang matagal, hindi siya makagalaw sa kama, at ngayon lang siya medyo nakabawi. Walang kinalaman sa kanya ang pag-atake sa angkan ng Larsen. Bakit hindi mo sinabi kanina? Reklamo ni Andrea, sinisisi siya sa muntik ng pagpatay sa isang inosenteng tao. Hinaplos ni Ethan ang kanyang baba, bagamat, ang matandang ito ay bulag na bulag kaya't maaaring lumubog ang angkan ng Larsen kung kukunin siya. Natural lamang na patayin siya para sa paghihiganti. Inikat niya ang kanyang mga mata sa kadudad ang loika ni Ethan. Kahit may katuturan, sumusobra na ang pagsisi sa matanda. Hindi naman pala sa iba ibinubuhos ni Andrea ang galit niya. Lalo na tila kilalang kilala ng matanda ang kanyang ama. Senior, biktima ka rin. Hindi, ako at si Renan ay magkapatid na ngunit ang angkan ng Larsen ay bumagsak dahil sa akin. Dahil sa akin ay hindi mapayapa ang kanyang kaluluwa. Pinunasan niya ang mga luha sa kanyang mukha na puno ng sakit. Nagulat si Andrea at nakita niyang umiling si Dexter, Senior, bakit hindi ka nabanggit ni tatay? Pinakawala ng hiningang pinipigilan niya, pinakalma ng matanda ang kanyang hindi mapakali na puso. Ang angkan ng Larsen ay isang kilalang angkan, mas mataas ang lihi kaysa sa isang matandang tulisan na tulad ko. Ngunit ang iyong ama at ako ay naging magkapatid nang tayo ay magkakilala at itinago ito, dahil sa takot na maapektuhan ang reputasyon ng angkan ng Larsen. Bukod pa rito, ang aking angkan ng Yale ay may sinaunang tuntunin, na huwag kailanman makipag-away sa mga Collins clan at Larsen. Ha! Sumigaw si Dexter at bumulong, minsan ay sinabi sa akin ni tatay na anuman ang sitwasyon, dapat ay mabuhay o mamatay kasama ang mga angkan ni na Yale at Collins. Alam ko ang angkan ni na Collins, pero sa inyo ba ang angkan ni na Yale na tinutukoy niya? Humarap si Andrea sa kanyang kapatid, bakit hindi sinabi sa akin ni tatay ang tungkol dito? Itinaas ni Dexter ang baba niya at napahadjejek, sabi ni tatay, sekreto raw ito ng mga lalaki. Hindi ito dapat malaman ng mga babae o ng mga tagalabas. Kumunat ang noo ni Ethan, posible kayang ang pamumunong ito sa mga angkan ng Yale at Luo ay naipapasa lamang sa pinuno ng angkan. Tama, pero dahil wala akong anak na maipapamana, pinag-uusapan ko na ito ngayon. Bukod pa rito, ako at si Renan ay naging magkapatid, kaya hindi kami kailanman sasaktan ng angkan ng Larsen. Pero naalala niya kung paano bumagsak ang angkan ng Larsen dahil sa kanya at umiling sa kahihiyan. Matanda, mayroon ka bang martial art na naipasa sa iyong angkan? Tanong ni Ethan. Tumango ang matanda, ipinamana ko kay Tinger ang spirit rank martial art ng aking angkan, ang lightning finger, dahil wala akong anak. Pero ang couple na si Milo yang ang kumuha ng Jade Sleep. Bang! Pumalakpak si Ethan, ayan na. Iyon ang hinahanap nila. Pagkatapos ay dali-dali siyang lumabas ng pinto, maghintay ka rito. Natigilan ang lahat, walang ideya kung ano ang gusto niyang gawin.
Parang bagyong dumaan si Ethan sa mga gate ng Veiled Dragon Pavilion na binabantayan ng parehong pares ng mga gwardya, hindi man lang nila siya sinubukang pigilan. Kuya Jackson! Sigaw ni Ethan habang hinahanap niya si Jackson. Maya-maya ay nakita niya ang isang nakasarang pinto kung saan nagsisilbing gwardya sina Danica at Jiro at alam niyang nasa loob si Jackson. Sumugod siya palapit habang sumisigaw. Hinaranggan siya ni Danica, galit na galit, tumahimik ka. Hindi tatanggap ng bisita si Uncle Jackson ngayon. Umalis ka na. Humph, hindi ako bisita. May importante akong pag-uusapan kay Jackson. Tumabi ka. Gusto sanang sumugod ni Ethan pero hinaranggan siya ng kapangyarihan ni Jiro at Danica na makapasok. Mahalaga ba? Huwag mong ipagkamali ang pagpapahalaga sa iyo ni Uncle Jackson bilang kahinaan. Ito ang Veiled Dragon Pavilion, hindi ang iyong bakuran. Tinitigan siya ni Danica ng masama habang nakatayo ito sa harap ng pinto. Kuya Kindstone, hindi ka makikita ni Tio Jackson ngayon. Bumalik ka na po sana. Matigas na sabi ni Jiro. Alam ni Ethan na walang saysay ang pagsalakay kaya't ngumiti siya, girl, alam mo ba kung saan ako nagpunta nitong mga nakaraang araw? Humph, saan naman kaya pupunta ang isang maruming lalaki? Noong nakaraan ay may dalawa kang kayakap at sa pagkakataong ito ay malamang ay gumugol ka ng isang malambing na gabi sa kanilang nayon. Inikat ni Danica ang kanyang mga mata. Umiling si Ethan habang nanunuya, hahaha, sana nga, pero hindi ako kasing laya niyang Miss Long. Balik tayo sa usaping ito, sinundan ko ang isang lead papunta sa Hell Valley. Anumang oras ay pupunta sila sa Veiled Dragon Pavilion, kaya huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Hay nako, kalokohan yan. Kung alam mo ang mga kilos ng Hell Valley, makakalipad ang mga toro. Paghahamak ni Danica. Umiling si Ethan at umalis, sabay sigaw ng huling babala, sabihin mo kay Tio Jackson na itatago ko ang angka ng Larson para hindi tayo madala sa pagbagsak ng Veiled Dragon Pavilion. Gustong magmura ni Danica, mabuti naman ang pakikitungo namin sa iyo noon pa pero minumura mo pa kami pagkatapos mong putulin ang lahat ng ugnayan. Hindi niya nabigyan ng pagkakataon nang bumukas ang pinto ng may langit-ngit at narinig ang boses ni Jackson, pakidala si Kuya Kindstone. Nagulat sina Jiro at Danica, saka yumoko, oo. Parang usok na lumipad si Ethan palayo sa kanila, hindi na kailangan, kaya ko na tong gawin, hi. Napasinghap si Danica sa galit nang makita ang maangas nitong tingin, ano ba ang maganda sa kanya? Hindi ba't isa lang siyang array master sa ikalimang baitang? Bakit ganoon na lang ang pakialam ni Uncle Jackson sa kanya? May mapait na ngiti, bumalik si Jiro sa pagbabantay sa pinto. Ito ay isang magandang halimbawa ng pagkamuhi sa ubas dahil sa pagiging maasim nang hindi pa ito natitikman. Kung ang batang binibini ay isang array master sa ikalimang baitang, hindi lang si Uncle Jackson ang mag-aalaga sa iyo, pupurihin ka pa niya ng buong puso. Sa kabilang banda, si Ethan, na walang pakialam sa tumitinding pagkadisgusto ni Danica sa kanya, ay pumasok sa isang malaking bahay pagkatapos ng 5 minutong pagtawid sa pasilyo. Maya-maya ay nakita niya si Jackson na nakaupo sa isang high chair at nakangiting nakatingin sa kanya. Sa magkabilang gilid niya ay may dalawa pang magkaparehong upuan, maliban sa magkabilang direksyon na nakaharap ang mga ito. Hahaha, kapatid na Kindstone, ano ang nagdala sa iyo rito ngayon? Huminto si Ethan sa harap ni Jackson na nakangiti sa kanya, ngunit ang ngiting iyon ay agad na napalitan ng isang mapanglon na tingin, pero kailangan kong ipaalala sa iyo, kung pupunta ka rito na may kalokohan, may mga kahihinatnan ka. Kinamot ang ilong ni Ethan at ngumiti, nandito na ang mga eksperto ng Hell Valley at malapit nang atakihin ang lugar na ito. Iniisip ko kung maituturing ba itong kalokohan. Syempre hindi, kung totoo. Bago pa man sumagot si Jackson, isang matandang boses ang nagmula sa isang high chair, kasunod ang mabagal na pag-ikot ng dalawang upuan. Dalawang mabangis na aura na mas malakas kaysa kay Jackson, ang bumalot kay Ethan. Napabuntong hininga siya at napaatras habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang gulat na mukha. 33. Lumangit-ngit ang dalawang upuan habang dahan-daang umiikot, iniluwa ang dalawang matandang lalaki. Ang isa ay may mabuhanging buhok, malalaki ang mga mata at payat na mga kamay na sa tuwing tinatapik ng daliri niya ang armrest, umaalingaw-ngaw ito.
Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang gintong espada, sapat na para hiwain ang puso. Ang pangalawang matanda ay may pulang buhok at humihinga ng mahahabang. Ang bawat pagbuga niya ng hangin ay nagpapabago sa hangin na parang naglalabas siya ng apoy. Isang tingin lang ay sapat na para malaman ni Ethan na mas malakas sila kaysa kay Jackson. Isa sa kanila ang nagsanay pa ng golden body hanggang sa matapos habang ang isa naman ay naigal-inang ng paraan ng paglilinang ng apoy na naging matagumpay. Sa maikling panahon na nalantad si Ethan sa kanilang kapangyarihan, alam niyang hindi nalalayo ang mga matatanda sa Radiant Stage. Sa larangan ng mga mortal, sino mang nakarating sa yugtong ito ay kabilang sa iilang pinakamalakas sa kontinente. Kaya ito ang kapangyarihan ng Veiled Dragon Pavilion. Bumantong hininga si Ethan sa loob-loob niya. Sumulyap ang blonde na matanda kay Ethan, ikaw ba yung hindi mapigil ang purihin ni Ethan? Oo. Nabalitaan kong isa kang array master sa ikalimang baitang. Tumanggaw si Ethan. Bago niya naunawaan ang ugali ng dalawa, pinigilan niya ang sarili na kumilos ng casual, maliit lang ang pagkakaintindi ng junior sa mga array ng 5th grade, pero wala namang maituturing na mahalaga ang mga senior. Hahaha, ang isang array master sa ikalimang baitang ay isang venerable sa Veiled Dragon Pavilion. At kaming dalawa ay mga elder lamang. Kahit kami ay dapat magpakita sa inyo ng respeto. Ang blonde na elder ay nagpakawala ng isang palakaibigang tawa, hindi angkop sa kanyang matigas na ekspresyon. Umalangaw-ngaw ang magaspang na boses ng matanda na may pulang buhok, "Uy bata," sabi ni matandang Jackson, "medyo mayabang ka raw, na kaya mong itaas ang isang hindi kilalang angkan sa 7 bahay sa loob ng 10 taon. Talagang mayabang ang pakikinig sa sigaw mo, Bro Jackson. Bakit ka nahihiya kapag kaharap mo kaming dalawa?" Ngumiti si Ethan, maraming beses ko nang nakilala si Bro Jackson at nalaman ko na ang mga limitasyon niya. Pero ito ang unang beses na nagkita kaming dalawa. Nagulat ang mga matatanda. Kumunot ang noo ni Jackson at nagalit, "Bata, sabi mo nakita mo ako, di ba? At akala ko mapang-utos ka sa sino mang makilala mo, gayong sa totoo lang ay ganito ka lang kumilos kapag nasa harap lang ako. Sa tingin mo ba ay puro problema lang ang matandang ito?" Hihihi, syempre hindi. Itinuturing ko si Bro Jackson na kaibigan ko, at sa sobrang lawak ng iyong pag-iisip, hindi mo kailanman ibababa ang iyong sarili sa antas ko. Kung gagawin ko rin ang parehong bagay sa isang taong may iisang pananaw, patay na ako. Umiling si Ethan at nagpatuloy, "Hindi na iyan kay abangan, kundi katangahan." Ngumiti ang tatlo sa loob. Nagpakita pa nga ng pagsang-ayon ang mga blonde at ang mga matatandang may pulang buhok. Tulad ng sinabi ni matandang Jackson, kayang makita ng batang ito ang nasa loob ng iba habang hinahawakan din ng bawat isa sa kanila ng walang kapintasang pambobola. Maaaring mairita ang mga salita niya kay matandang Jackson pero bilang isang senior, hindi siya makikipagtalo sa isang junior. Gusto ko ang batang ito, hahaha. Tumawa ang matanda na may pulang buhok, habang tumango ang matanda na blonde, "Kung hindi ko alam na wala kang balak sumali sa Veiled Dragon Pavilion, ipipilit ko sana na sumali ka sa amin, hahaha." Maaaring ikinukuyom ni Ethan ang kanyang mga kamay habang nakangiti, ngunit may bahid ng pang-iinis sa kanyang puso. Kung sakaling hindi na muling makabangon ang maluwalhati at bumagsak na demonic emperor na ito, hindi pa rin siya sasali sa isang grupo na wala man lang Radiant Stage Cultivator. Kabaligtaran nga. Kung kayo ng mga matatanda ay natigil sa cultivation, bibigyan kayo ng matandang ito ng mga payo. Ngayon mo lang sinasabi na nandito ang mga tauhan ng Hell Valley. Sigurado ka ba? Naging seryoso ang mukha ng blonde na matandang lalaki habang pinag-uusapan nila ang mahahalagang bagay. Ibinoling ni Jackson ang tingin sa kanya, sabik na malaman. Tumango si Ethan, kalahating buwan na ang nakalipas, natuklasan kong ang Ren Clan ay may dalawa pang napakalakas na aura bukod kay Elder Gian. Dahil nasa trabaho ako nitong mga nakaraang araw, hindi ko nabantayan ang Ren Clan at hindi ko sigurado kung may dumating pa. Mas marami mas mabuti. Papatayin ko sila kahit ano paman. Hinampis ni Jackson ang mesa habang ang kanyang mga mata ay nauuhaw sa dugo. Matandang Jackson, huwag mong hayaang mabahira ng galit ang iyong paghatol. Kumunot ang noo ng blondeng matandang lalaki at sinabi kay Ethan, "Kapatid, paano mo nalaman?"
May kanya-kanyang paraan ang pusa, at gayon din ang daga. Mas mabuti kung kaunti ang alam mo, umiling si Ethan. Nagdududa ang matandang blonde, habang si Jackson ay kumbinsido, pangatlong kapatid, maaasahan ang balita ni Kuya Kindstone. Nang dumating ang walang hiyang si Jian Fan sa Rockland City, hindi ito napansin ng ating spy network at nalaman lamang natin ito dahil sa babala ni Kuya Kindstone. Mapapatunayan ko iyan dahil sinuri ko mismo ang katotohanan nito. Ha! Kumunat ang noo ng blonde na matanda at nagulat na sinabi, "Kapatid, napakagaling mo. Sino kaya ang iyong Panginoon?" "Overlord 9 Serenities." Bulalas ni Ethan. Natigilan sila. Ang pangalang ito ay labis na nangingibabaw, ngunit kailan nagkaroon ng ganitong katauhan ang kontinenteng ito? Napangiti si Ethan sa sarili. Sa Sacred Domain, ipinahihiwatig nito ang lokasyon ng 9 Serenities Emperor, ngunit sa Mortal Domain, walang nakakaalam. Tutal, masyadong malayo ang mga tao rito, sapat na para hindi nila marinig ang mga lumang chismis. Ang iyong master ay tiyak na isang nakatagong eksperto para sanayin si Kuya Kindstone na maging array master sa ikalimang baitang. Hindi na namilit pa ang blonde elder. "Kuya Jackson, may gamot ka ba para sa paggaling?" Biglang tanong ni Ethan. Tumango si Jackson habang kumukuha ng bote, "May nasaktan ba mula sa Larson clan?" Ang recovery pill ay isang pang third grade na tableta, hindi masyadong mahal at hindi rin naman masyadong karaniwan, na nagkakahalaga ng pinakamababa na 100,000 spirit stones. Ngunit dahil gusto ito ni Ethan, tiyak na papayag si Jackson. Ano kaya ang halaga ng Pildores na ito kung ang dalawa ay malapit na magkapatid at mayroon pang ang 10 milyong utang na nagbibigki sa kanila? Ininom ni Ethan ang tableta at sa kanya ikinuyom ang kanyang mga kamay, "Salamat, Bro Jackson at mga matatanda. Aalis na ako." "Sus Mariosep, ito na ang pakay mo noon pa man." Mura ni Jackson, "Ginugulo mo kami dahil lang sa kaunting gamot, kaya ngayon, dapat mong danasin ang parusa ko." Tumawa si Ethan habang pinapaalis siya, "May sasabihin pa ako sa iyo. Aatake ang Hell Valley sa loob ng 2 araw. Mas mabuting dagdagan ang seguridad." Tapos lumabas siya na tumatawa. Nakita ni Najiro at Danica ang labis na kasiyahang paglabas ni Ethan at alam nilang maganda ang naging pag-uusap nila, na lalong nagpagalit sa kanilang dalawa. Ang katotohanan na ang isang batang tulad niya ay may mas karapatang sumali sa isang pulong ng mga nakatatanda ay nagdulot sa kanila ng pagkainis, lalo na kay Danica. Hinaplos ng blonde na matanda ang kanyang balbas, habang pinapanatili ang figure ni Ethan sa kanyang mga mata. "Mga kapatid, ang batang ito ay nagpapakita ng isang matalinong anyo, habang ang bawat salitang binibigkas niya ay maingat na pinag-iisipan. Napakabata ngunit napakahusay. Hindi ko maiwasang magtaka kung kaninong disipulo siya. Kailangang makipag-ugnayan ang Veiled Dragon Pavilion sa kanyang Panginoon." Tumango ang dalawa. Sa kabilang banda, dumiretso si Ethan pauwi. Sa daan, nakakita pa siya ng ilang kaina-hinalang tao na naglilibot. Isang malaking labanan ang malapit ng sumiklab. Hindi nagtagal ay bumalik siya kay Andrea. Dahil sa mga briefing ng matanda, alam na ngayon ni Andrea ang mga tagumpay at kabiguan ng mga nakaraang pangyayari at nagsisimula na siyang makiramay at makaunawa sa mga ito. Dahil pareho silang nagdusa sa kamay ng iisang kaaway, ang kanilang alyansa ay naging mas matibay. Nakahinga ng maluwag si Ethan nang makita ito at binato ng bote ang Panginoon ng bundok, "Kunin mo ito. Sana ay maging maayos ang iyong kalagayan sa lalong madaling panahon." "Ano ito?" tanong ni Yana. "Pildoreso para sa paggaling." "Ano?" Natigilan si Yana. Alam niyang halaga nito. Kahit na magnakaw ang Blackwind Mountain ng isang buong taon, hindi pa rin nila makukuha ang mga Spirit Stone para mabayaran ito. Pero naghagis siya ng napakahalagang tableta ng ganoon lang. Ganoon ba kay Oman ang angkan ng Larsen? Nang makita ito ni Andrea, tinapik niya ang kamay ni Yana. "Sister Yuteng, kumalma ka. May utang sa atin ang Veiled Dragon Pavilion na 10 milyon. Walang kwenta ang isang tableta para sa ikatlong baitang." Napanganga si Yana sa gulat. Hindi nakakapagtaka na pinoprotektahan sila ng libre ng Veiled Dragon Pavilion. Teka, ganoon ba kay Oman ang Cloud Manor? Pero umirap si Ethan nang makita ang maningning na ngiti ni Andrea. Pare-pareho lang ang mga babae.
Mahilig silang lahat magkumpara. Samantala, sa isang madilim na silid ng angkan ng Ren ay nakaupo ang 4 na tao. 3 sa kanila ay nakatago ang kanilang mga mukha, bagamat hindi maitago ang masamang enerhiyang kanilang inilalabas, habang ang pang-4 ay ang ika-8 elder ng Hell Valley, si Condor Jianfan. Ang gwapong binata na nakatayo sa harap nila na may nakakatakot na ngiti ay si Milo Yang. Kilala rin bilang Milo Yu sa Hell Valley. Milo Yu, panimula ni Elder Jian, nagtago ka ng mahigit 1 dekada sa Blackwind Mountain. Magaling ang ginawa mo. Pero hindi ito trabaho para sa isang babae. May insidente, pero naayos naman. Ngumiti si Milo Yu. Swoosh! Isang itim na liwanag ang tumama sa kanyang mukha, dahilan para umagos ang dugo. Natakot si Milo na baka saktan siya ni Elder Jian. Nakatitig sa kanya, walang emosyong sinabi ni Elder Jian, ang lihim na planong ito ay 1 dekada ng ginagawa. Kung ang iyong labis na kumpiyansa ay makakasira sa plano ng bahay, pipilitin kitang magmakaawa ng kamatayan. Oo. Yumuko si Milo Yu habang namumuo ang malamig na pawis. Umalis ka na. Kumaway si Elder Jian, magsisimula tayo 3 araw mula ngayon. Nasa may pintuan na si Milo Yu nang marinig niya ang pang-iinis ni Elder Jian, walang miyembro ng Larsen clan ang pinapayagang mabuhay, lalo na Ethan. Huminto sandali si Milo Yu pagkatapos ng bawat salita. Tumango, at biglang sumigla ang intensyong pumatay ni Elder Jian, kahit na ginamit siya ng Veiled Dragon Pavilion para patayin si Ivan, ang mga kamay niya ay nadungisan ng dugo ng iyong nakababatang kapatid. Walang ganoong tao ang mabubuhay sa mundong ito. Oo. Nagngalit si Milo Yu, ang kanyang ngiti ay uhaw sa dugo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.